ang condo ay dapat na nakapangalan kay Katrina. Napag-usapan na natin ito ng husto, at wala nang dapat pang pag-usapan. Ang tinik ni Teresita ay matigas at walang anumang emosyon sa loob ng closing room ng isang marangyang opisina ng real estate na may tanawin sa Bonifacio Global City. Ang mahinang ugong ng aircon, ang kaluskos ng mga papeles sa mesa, at ang marahang tunog ng tasang kape sa platito ay tila biglang sinasakal. Nakaupo ako sa tapat niya. Ang aking mga kamay ay nakapatong pa rin sa kasunduan sa pagbili ng condo. Sa isang saglit, inakala kong nakamali ako ng dinig. Tumingala ako sa kanya. Pagkatapos ay lumingon kay Marco. Ang lalaking dapat sana ay magiging asawa ko sa loob lamang ng 2 buwan. Nakayuko siya. Makakaunay ang nga kamay. At kinakabahang hinihimas ng kanyang hinlalaki ang tahi ng kanyang bagong-bagong pantalon. Ako ang pumili ng navy blue na suot niya ngayon. Ako pa nga ang nakayos ang kanyang kurbata bago kami umalis ang bahay. Ilang oras lang ang nakalipas, niyakap niya ako mula sa likuran, bumubulong na pagkatapos ng araw na ito, sa wakas ay magkakaroon na kami ng tunay na tahanan. Ngunit ngayon, nakaupo sa mismong harapan ko, ang parehong lalaki ay nananatiling tahimik, umaarteng tila walang kinalaman ang lahat ng ito sa kanya. Sinubukan kong panatilihing kalmado ang aking boses hanggat maari. Kaninong pangalan mo sinabi na ilalagay ang condo na ito? Tinaasan ako ngang kilay ni Teresita. Mukhang naiinis na parabang nagtanong ako ngang isang bagay na katawa-tawa. Sinabi ko na sa iyo na sa pangalan ni Katrina ito ilalagay. Siya ang tunay na kapatid ni Marco. Kapag siya ay nag-asawa na, kailangan niyang makaroon ng ilang ari-arian sa kanyang pangalan para igalang siyang kanyang magiging biyenan. Ang paglalagay ng condo na ito sa pangalan niya ang pinakamakatwirang gawin. Tinitigan ko ang kontrata sa harap ko. Ang kondo ay halos 180 metro kuwadrado, matatagpuan sa isang mataas na palapag na may malinaw na tanawin NG lungsod. Ang kabuuang presyong pagbili ay mahigit 70 milyong piso. Ang down payment ay 30 milyong piso, at inihanda ng aking ina ang pondo, handa nang i-wire ang pera sa sandaling mapirmahan ang kontrata. Para sa natitirang bayarin, si Marco at ako ay nag-ipon ng 1 milyong piso mula sa aming pinahirapang sahot para masakop ang na-closing cost, buwis, at mga pangunahing muebles. Ang condo na ito ay halos isang regalo sa kasal mula sa aking ina para sa akin. Ngunit ngayon, ang aking magiging biyenan ay kalmadong idinedeklara na dapat itong mapunta sa kanyang anak na babae. Lumingon ako kay Marco. Ano sa tingin mo? Bahagyang napapitlak si Marco. Tumingin siya sa akin, medyo namumula ang kanyang mamata. Ngunit hindi dahil sa awa para sa akin. Ito ay ang tingin ng isang lalaki na alam na ang lahat ng ito mula pa sa simula at natatakot lamang sa aking magiging reaksyon. Isabela, pakiusap niya, ang kanyang boses ay parang nagmamakaawa. Iniisip lang ni nanay ang kapakanan ng pamilya natin. Babae si Katrina at wala pa siyang anumang nakapangalan sa kanya. Kung mayroon siyang condo na nakapangalan sa kanya kapag nag-asawa siya, hindi siya mamaliitin. Bukod pa, ikakasal na rin naman tayo, ang sayo ay sa akin. Kung ano ang pag-ari ng pamilya natin o ni Katrina, hindi na mahalaga iyon dahil isang pamilya lang tayo. Narinig ko ng malinaw ang dalawang salitang iyon, isang pamilya. Sa aming 3 taon ng relasyon, narinig ko na ang pariralang iyon ng hindi mabilang na beses. Noong kailangan ng kanyang ina ng pribadong operasyon sa likod at kulang siya sa pondo, sinabi niya, Isabela, magiging isang pamilya rin naman tayo. Pakiusap. Tulungan mo si nanay. Nung gusto ni Katrina ng isang designer bag na nakakahalaga ng 90,000 piso ngunit wala siyang pera, sinabi niya, Isabela, pwede mo bang ituring ang kapatid ko bilang sarili mo? Isang pamilya na tayo. Noong nakaraang Pasko, nang gusto niyang magbayad para sa isang mamahaling bakasyon ng pamilya para lamang magpasikat sa kanyang makamag-anak, sinabi niya, Isabela, pahiram mo na ang 120,000 piso. Gusto ko lang ipakmalaki ako ni nanay. Isang pamilya tayo. Bakit pa tayo magbibilangan? Dati, naniniwala ako sa mga salitang iyon. Sobra akong naniwala na natakpuan ko ang kaligayahan sa pagbibigay. Naniniwala ako na para magtagal ang isang pagsasama, dapat itong magsimula sa walang pasubaling pagkabukas palat. Ngunit sa mismong sandaling ito, na may 70 milyong pisong condo sa usapan, sa wakas ay napagtanto ko na ang isang pamilya sa kanilang 10 milyong pisong condo sa usapan, sa wakas ay napagtanto ko na ang isang pamilya sa kanilang, ngunit ang aking makarapatan ay kailangang ganap na mawala. Huminga ako ng malalim. Linawin ko lang. Ang condo na ito ay nakakahalaga ngang mahigit 70 milyong piso. Ang down payment ay nangangailangan ng 30 milyong piso.
Ang aking ina ang magwiwire ng 30 milyong piso na iyon. Ikaw at ako ay mag-ambag ng 1 milyong piso para sa mabayarin. Ngunit sa huli, ang titulo ang lupa ay mapupunta sa pangalan ni Katrina. Tama ba ang pagkakaintindi ko? Nagdilim ang mukha ni Teresita. Napakalamig ng iyong pagsasalita. Anong masama kung ang nanay mo ang maglalabas ng pera? Mayaman naman ang nanay mo. Normal lang na tulungan niya ng kaunti ang kanyang anak. Nakikipag-ayos na nga lang ang Marco ko sa pagpapakasal sa iyo. Hindi naman siya tumama sa jackpot. Ang isang matalinong lalaki na tulad niya ay hindi maubusan ng mabata at magagandang babae na gustong magpakasal sa kanya. Huwag mong isipin na dahil may pera ang pamilya mo ay maaari mo na kaming maliitin. Tinitigan ko siya, biglang naramdaman ang unti-unting panlalamig ng aking puso. Hindi siya nahihiya. Hindi niya nakikita na labis-labis ang kanyang hinihiling. Sa kanyang isipan, ang pagbabayad ng aking ina para sa isang bahay at paglalagay nito sa pangalan ng kanyang anak na babae ay isang bagay na dapat lang. At kung tututol ako ang makitit ang isip, makasarili, at hindi makatwiran. Ang ahente na real estate na nakatayo sa tabi namin ay nanigas. Ang pangalan niya ay Paulo. Mula nang pumasok kami, nanatili siyang may maliwanag at magiliw na ngiti. Ngayon, ang ngiting iyon ay nanigas sa kanyang mukha. Ang kanyang nga mata ay alanganing nagpapalipat-lipat sa pagitan ko at ni Marco. Sa kanyang karera sa marangyang real estate, marahil ay nakakita na siyang maraming pamilyang nag-away dahil sa pera. Ngunit ang isang harap-harapang pagnanakaw na tulad nito ay malamang na una pa lamang. Ibinaba ko ang aking panulat sa mesa. Marco, sabihin mo sa akin ang totoo. Alam mo na ito dati pa, hindi ba? Kinagat niya ang kanyang labi. Ang simpleng kilos na iyon ay nagbigay sa akin ng sagot. Isabela, balak ko sanang dahan-dahang ipaliwanag sa iyo pagkatapos nating pumirma. Tumatanda na si nanay. Nagtrabaho siya buong buhay niya para palakihin kami ni Katrina. Ayaw ko siyang biguin. Paano naman ako? Nanatili siyang tahimik. Tinanong ko ulit, mas mabagal sa pagkakataong ito. Ayaw mong biguin ang nanay mo. Naisip mo ba kung ako ang mabibigo? Inabot ni Marco ang aking kamay, ngunit iniwas ko ito. Ang kanyang kamay ay nanatili sa hangin bago dahan-dahang bumaksak. Isabela, pakiusap huwag kang gumawa ng eksena sa harap ng ibang tao. Pwede bang umuwi na lang tayo at pag-usapan ito? Napatawa ako, isang napakahinang tawa, ngunit kahit ako ay naririnig ang panginginig nito. Umuwi? Saang bahay? Ang tsondo na hindi pa natin napipirmahan ay nakalaan na para sa kapatid mo. Anong bahay pa ang natitira para uwian ko kasama ka? Hinampas ni Teresita ang kanyang kamay sa mesa. Ingatan mo ang tono mo. Hindi pa nga tayo kasal at binabastos mo na ang biyenan mo. Anong klaseng pag-ugali iyan? Magiging prangka ako ngayon. Ang tsondo na ito ay dapat na nasa pangalan ni Katrina. Kung hindi ka papayag, kanselado na ang kasal. Ang masalitang iyon ay bumaksak na parang kutsilyo. Ngunit kakatwa, hindi ako natakot. Sa halip, isang nakakatakot na katahimikan ang namayani sa aking puso. Siguro, ang isang tao ay tunay na nasasaktan lamang kapag may pag-asa pa. Ngunit sa segundong iyon, ang pag-asa sa loob ko ay dinurok na mismo mga kamay ni Marco. Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon. Ganun din ba ang nararamdaman mo? Kung hindi ako papaya na ilagay ang tsondo sa pangalan ni Katrina, hindi ka magpapakasal sa akin. Namuo ang pawis sa kanyang no. Tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay sa akin. Ang panlup na tunggalian ay halata sa kanyang muka, ngunit hindi ako naantig sa tunggalian na iyon. Ang isang lalaking kailangang timbangin ang katarungan para sa babaeng mahal niya laban sa kasakiman ng kanyang pamilya ay nagbigay ng kanyang sagot. Isabela, nagtsoke ang kanyang boses. Pakiusap, magparaya ka na lang para sa akin sa pagkakataong ito. Hindi naging madali ang buhay ni nanay. Kapatid ko si Katrina. Pangako, kapag nakapag-ipon na ako ng sapat na pera, bibilhan kita ng isa pang tsondo. Ituring na lang natin itong tulong muna kay Katrina. Mamaya, tanong ko, ang sahot mo ay 500,000 piso kada buwan. Pagkatapos ibawas ang bayad sa kotse mo, ang perang ipinapadala mo sa nanay mo, ang allowance ni Katrina, at ang ating magagastusin sa pamumuhay, makano ang natitira sa iyo? Isang 70 milyong pisong tsondo. Eksaktong anong taon mo balak na bilhan ako ng isa pa? O inaasahan mong patuloy na ilalabas ang nanay ko ang kanyang checkbook para maglaro ka ang pagiging mabuting anak? Namutla ang mukha ni Marco. Wala siyang may sagot. Agad na sumingit si Teresita. Huwag mong maliitin ang anak ko. Si Marco ay isang project management director sa Apex Holdings. Mayroon siyang napakagandang kinabukasan. Dapat kang magpasalamat na handa siyang pakasalan ka. 28 taong gulang ka na.
Hindi ka na bata. Huwag kang umarte na parang premyo ka pa rin. Narinig ko ang bawat salita. 28 taong gulang. Hindi na bata. Isang biyaya na pakasalan ng kanyang anak. Kaya sa kanilang mga mata, ang aking 3 taon neka pag-ibig, ang aking mga sakripisyo, ang aking kabaitan, ay nawi lamang sa isang pahayag na tulad niyon. Biglang tumayo si Marco. Akala ko ay sasabihin niya sa kanyang ina na lumampas na siya sa linya. Akala ko sa isang pagkakataon ay papanik siya sa akin. Ngunit sa halip, umikot siya sa mesa, huminto sa mismong harapan ko, at biglang lumuhod. Ang kanyang matuhot ay tumama sa marmol na sahig na may mapurol na kalabog, ang buong silid ay biglang natahimik. Si Paolo, ang ahente ng real estate, ay napaatras sa gulat. Si Teresita ay nakunwaring napasinghap. Marco, ano ang ginagawa mo? Anong klaseng lalaki ang lumuluhod sa harap ng isang babaeng ganyan? Ngunit hindi siya gumawa ng anumang pagsisikap na itayo siya. Tumingala si Marco sa akin. Ang kanyang mamata ay namumula. Isabela, nagmamakaawa ako sa iyo. Ngayon lang, gawin mo ito para sa akin. Para sa 3 taon na magkasama tayo, pakiusap pagbigyan mo si nanay sa pagkakataong ito. Alam kong mabuti kang tao. Pakiusap huwag mong hayaang masira ang lahat. Tumingin ako sa lalaking nakaluhod sa harap ko. Ang lalaking minsang bumuhat sa akin para tawirin ang isang binahang kalsada pagkatapos ng malakas na bagyo. Ang lalaking minsang nag-abang sa labas ng aking opisina hanggang hating gabi para lang dalhan ako ng mainit na sabaw. Ang lalaking nangako na hindi niya ako hahayaang magdusa ang anumang kawalan ng katarungan sa kanyang pamilya. Ngayon, nakaluhod siya rito hindi para humingi ng tawad, kundi para pilitin akong isuko ang bahay na binibili ang aking ina sa kanyang kapatid. Naramdaman ko ang isang matinding sakit sa aking dibdib. Ngunit walang luhang pumatak. Tinanong ko lang ng napakahina. Marco, ganyan na ba kababa ang halaga ng ngatuhot mo para gamitin mo ito upang pilitin ang babaeng mahal mo na isakripisyo ang kanyang buong buhay? Natigilan siya. Nanginginig ang kanyang malabi. Dahan-dahan kong kinuha ang telepono mula sa mesa at binuksan ang aking mga kontak. Ang numero ng aking ina ay nasa pinakatuktok. Pinindot ko ang tawag. 2 beses lang itong nakring bago niya sinagot. Isabela, anak. Tapos ka na bang pumirma? Hinihintay ko na lang para i-authorize ang wire transfer. Tiningnan ko si Marco, si Teresita, at ang hindi pa napipirmahang kontrata sa mesa. Ang aking boses ay napakakalmado na parang naging estranghero ako sa sarili ko. Nay, huwag niyo pong i-wire ang 8 milyong piso. Ang kabilang linya ay natahimik nga ilang segundo. Bibihili ka ba ng ibang unit, anak? Hindi po, sagot ko. Hindi na po ako bibili ng bahay. At hindi ko na rin po itutuloy ang kasal na ito. Sa kabilang dulo, nanatiling tahimik ang aking ina sa loop ng mahabang panahon. Alam kong hindi siya isang taong madaling mataranta. Habang lumalaki ako, bihirang makita ang aking ina na mawalan ng tsomposure sa anumang bagay. Ngunit ang kanyang katahimikan ngayon ay nakpabara sa aking lalamunan, hindi ito hinala. Parabang nahulaan na niya kung gaano kalalim ang sakit na aking dinanas. Isabela, nasaan ka? Nasa closing office po ako. Nandiyan ba si Marco? Tiningnan ko ang lalaking nakaluhod pa rin sa harap ko. Mahigpit niyang hawak ang kanyang matuhod. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla. Ang kanyang malabi ay gumagalaw na parang gustong magsalita ngunit walang lakas ng loop. Opo, nandito rin po ang nanay niya. Lumalim ang boses ng aking ina. Ilagay mo ako sa speaker. In-on ko ang speakerphone. Ang silid ay biglang naging napakatahimik na ang mabigat na pahinga ni Marco ay malinaw na maririnig. Si Teresita ay medyo nagulat ngayon, ngunit mabilis niyang itinaas ang kanyang baba. Sinusubukang panatilihin ang kanyang pakiramdam ng pagiging superior. Nagsalita ang aking ina, binibikas ang bawat salita ng dahan-dahan. Ako ang ina ni Isabela. Gusto kong linawin ang isang bagay. Totoo ba na hinihiling ng iyong pamilya na ang tsondo na kung saan ako ang nagbibigay ng down payment ay ilagay sa pangalan ng iyong bunsong anak na babae? Natigilan si Teresita ang ilang segundo bago tumawa ng mapanukso. Pinapalabas mo namang napakasama. Malapit na tayong maging magbalay. Anong masama sa pagtulong-tulong ng kaunti? Mayaman ang pamilya ninyo, kaya ang pagmamahal sa iyong manugang ay nanganghulugan din ng pagmamahal sa kanyang kapatid. Makatwiran lang iyon. Nakita kong nagsimulang manginig ang makamay ni Marco. Marahil sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niya kung gaano kalalim na hukay ang ginagawa ang kanyang ina. Lumingon siya ng galit sa kanya. Nay, tama na po. Tinitigan siya ni Teresita. Manahimik ka. Hayaan mong ang mamatatanda ang mag-usap.
Hindi nagalit ang aking ina. Nagbigay lamang siyang isang napakagaan na tawa. Isang tawa na napakalamig na parang bumabangang ilang degree ang temperatura sa silid. Naintindihan ko na ngayon. Mula sa segundong ito, ang 30 milyong piso ay hindi na i-wire. Ang kasal sa pagitan NH Akinanak na si Isabela at si Marco ay kanselado na. Tungkol naman sa perang ginastos ni Isabela sa iyong pamilya sa mga karaang taon, ipapa-audit ko sa isang tao ang mga account. Kung ang ito ay mga emosyonal na regalo, hindi na namin ito sisingilin. Ngunit kung ang alinman sa mga pondong iyon ay kinuha sa ilalim ng pakukunwari ngang mapautang, autorisadong paglilipat, o ginamit sa ilalim ng maling pakukunwari, haharapin ko ito sa pamamagitan ng legal na sistema. Nawalan ng kulay ang mukha ni Teresita. Tinatangka mo ba akong takutin? Kusanglop na ibinigay ng anak mo ang perang iyon, at ngayon na naghihiwalay kayo, gusto mong bawiin? Wala ka bang hiya? Ayaw ko nang makarinig pa. Sa nakalipas na 3 taon, sapat na ang aking tiniis. Dati, iniisip ko na ang mamatatanda ay minsan ay mainitin ang ulo. Akala ko bawat pamilya ay may kanya-kanyang mahihirap na sandali. Akala ko ang pagmamahal kay Marco ay nangangahulugang matutunan kong mahalin ang kanyang buong pamilya. Ngunit ngayon, sa wakas ay naintindihan ko, ang ilang tao ay hindi nangangailangan ng pag-ibig. Naghahanap lamang sila ng iyong nga kahinaan upang pumasok at kunin ang lahat ng paunti-unti. Tiningnan ko si Marco, tumayo ka, huwag ka, nang lumuhot. Hindi ko matatanggap ang ganitong uri ngang pagmamakaawa, umiling siya. Ang kanyang mamata ay pula. Isabela, pakiusap huwag mong pakinggan si nanay, nakamali ako. Talagang nakamali ako, pero pakiusap huwag mong kanselahin ang kasal. Okay, naipadala na ang nga imbitasyon, nakabook na ang venue. Alam ng ating makamag-anak sa makabilang panik, kung kakanselahin natin ngayon, paano ko ito ipapaliwanag? Naramdaman ko ang sakit sa aking puso, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako pinalambot ng sakit. Ginawa lamang ako nitong mas malinaw ang isip. Ang kinatatakutan niya ay hindi ang mawala ako, takot siyang mapahiya. Si Marco ay paralisado. Nagpatuloy ako, ang aking boses ay mababa ngunit malinaw. Kung nanahimik ako at pumirma sa kontratang iyon ngayon, ang tsondo ay mapupunta sa pangalan ni Katrina. Pagkatapos nating ikasal, gagamitin ng nanay mo ang dahilan ng tungkulin sa pamilya para pilitin ka sa pangalawang pagkakataon, sa pangatlong pagkakataon, sa 100 pagkakataon, at pipilitin mo akong magsakripisyo para sa iyo, para sa nanay mo, para sa kapatid mo. Ngunit sino ang magsasakripisyo para sa akin? Ibinaling niya ang kanyang ulo. Ang maluha ay tumama sa marmol na sahig. Dati, ang makita lang siyang umiyak ay magpapanik na sa akin. Ngunit ngayon, pakiramdam ko ay ganap na hungkak. Biglang sumugot si Teresita. Itinuturo ang kanyang daliri sa aking mukha. Huwag mong isipin na napakagaling mo dahil lang sa iwan mo ang Marco ko. 28 taong gulang ka na, isang babaeng may sirang engagement. Tingnan natin kung sino ang maglalakaslop na pakasalan ka pagkatapos nito. Maraming babae ang naghabol sa anak ko. Kapag nagsisika, huwag kang babalik na gumagapang at nagmamakaawa. Tiningnan ko siya at biglang natawa. Marahil sa kanyang mata, ang buhay ng isang babae ay may halaga lamang kapag pinili ng isang lalaki. Hindi niya alam na ang pinakamalaki kong takot ay hindi ang manatiling walang asawa, kundi ang magpakasal sa maling lalaki na gagawing isang bodega ang supply ang aking buhay para ubusin ng kanyang buong pamilya. Kinuha ko ang aking pitaka at tumayo. Kung gayon, hangat ko ang pinakamahusay na swerte para sa iyong anak na makahanap ng isang taong handang maglabas ng 30 milyong piso para bilhan ng tsondo ang kanyang kapatid. Lumingon ako sa ahente. Paolo, pakiusap kanselahin ang kontrata ngayon. Pakiusap ibalik ang lahat ng personal na dokumento na aking isinumite. Tumango ng mabilis si Paolo, ang kanyang muka ay maputla pa rin. Opo, ma'am. Sige po, aasikasuhin ko po ito ngayon din. Nagmamadaling tumayo si Marco at sumugot, hinawakan ang aking pulso. Isabela, huwag kang umalis. Nagmamakaawa ako sa iyo. Bigyan mo akong pagkakataong magpaliwanag. Tiningnan ko ang kamay na humahawak sa aking pulso. Dati, ang kamay na iyon ay nagpaparamdam sa akin ng init. Ngayon, sinasakal lamang ako nito. Inalis ko ang kanyang madaliri isa-isa. Bitawan mo ako. Marco, mula sa sandaling lumuhot ka para pilitin akong isuko ang kondo na iyon. Tapos na tayo. Pagkatapos nun, lumabas ako ang closing room. Sa likuran ko, umalingaw-ngaw sa pasilyo ang matinis na sumpa ni Teresita. Ang paos na boses ni Marco ay tumatawag sa aking pangalan, sinundan ng magulong tunog ng isang silyang bumaksak sa sahig, ngunit hindi ako lumingon.
Natatakot ako na kung lilingon ako, makikita ko ang durok na labi nga aking 3 taon ng kabataan na nakalatak sa ilalim ng paa nga laking iyon. Lumabas ako ng gusali, ang aking matakong ay malamig na tumutunok sa makintap na sahig na bato. Maliwanag pa rin ang sales gallery, amoy pa rin ng mga marangyang essential oil, may mga ahente pa ring nakasuot na nakanggiti sa mga kliyente. Ngunit sa aking mga mata, lahat ay biglang naging baluktot. Ilang minuto lang ang nakalipas. Akala ko ay papasok na ako sa isang mainit na pagsasama. Ngunit ngayon, sa likod ko ay ang tunong na 3 taon ng pag-ibig na nakabasag-basag, ang masumpangang isang magiging biyenan, at ang desperadong sigaw ang lalaking minsan kong gustong makasama habang buhay. Isabela. Hinabol ako ni Marco hanggang sa sliding glass door. Narinig ko ang kanyang nagmamadaling mayapak sa likuran ko, ngunit hindi ako huminto. Hinarangan niya ang aking daan. Medyo magulo ang kanyang buhok, pula at namamaga ang kanyang nga mata. Muha siyang kaawa-awa na kung ako ang babay kahapon, baka bumigay na ako. Ngunit ang babay ako ngayon ay pagod na. Puwede mo ba akong pakinggan kahit isang beses lang? Pakiusap niya. Tiningnan ko siya, ano pa bang sasabihin? Lumunok siya ng hirap, nanginginig ang kanyang boses. Hindi ko alam na sasabihin ni nanay ang ganoong masasakit na bagay. Hindi ko rin naman gustong pilitin ka, sadyang nahihirapan lang talaga ang pamilya ko, bata pa si Katrina. Sobrang nag-aalala si nanay sa kanya kaya hindi niya naisip ng maayos. Pwede bang maging mapagbigay ka na lang sa pagkakataong ito? Ituring na lang nating isang hindi pagkakaunawaan ang nangyari ngayon. Hindi pagkakaunawaan. Inulit ko ang salita, naramdaman ang isang mapait na bukol sa aking lalamunan. Alam mo na mapupunta sa pangalan ni Katrina ang tsondo, binalak mong hayaan akong pumirma at saka ka magpapaliwanag. Lumuhod ka sa harap ko hindi para protektahan ako, kundi para pilitin akong sumuko, at tinatawag mong hindi pagkakaunawaan iyon, namutla ang muha ni Marco. Isabela, nakamali ako. Talagang nakamali ako, pero 3 taon na tayong nagmamahalan. Itatapon mo na lang ba ako dahil sa isang tsondo? Napatawa ako, pinipigilan ang manggaluhang nagbabadiyang tumulo, hindi dahil sa isang tsondo. Dahil ito sa pagitan ng katarungan at kasakiman ng pamilya mo, pinili mo sila. Dahil pinanut mo akong insultuhin at pinili mong manahimik. Dahil alam mong ang nanay ko ang maglalabas ng 30 milyong piso, pero inisip mo pa rin katanggap-tanggap na ilagay ang tsondo sa pangalan ng kapatid mo, Marco. Ang kondo ay ang bagay lamang na naglantad kung sino ka talaga. Umatras siya na parang sinampal. Sakto namang tumunok ang kanyang telepono. Kumislap sa screen ang pangalan ni Katrina. Hindi niya sinasadyang i-decline ang tawag, ngunit agad itong nagsimulang tumunog muli. Tinitigan ko ang screen na iyon. Isang hindi komportableng kutob ang dumaan sa aking isipan. Kung ang isang nakababatang kapatid ay gusto lamang ng dote, hindi siya tatawag ng ganun kabilis sa mismong sandaling ito. Nagtanong ako, may problema ba si Katrina? Natigilan si Marco. Walang problema. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Siya ay isang napakasamang sinungaling. Iniwasan niya ang aking tingin. Ang pag-iwas na iyon ay nakumpirma sa lahat ng aking hinala. Naalala ko ang di pangkaraniwang pagkainip ni Teresita. Naalala ko kung paano niya iginit na kailangang pirmahan ang kontrata ngayon. Naalala ko ang sinabi niyang dapat na nasa pangalan ni Katrina ang tsondo, na para bang babagsak ang langit kung maghihintay pa sila ng isa pang araw. Lumabas na sa likod ng dahilan ng isang dote, malamang na mayroong isang ganap na naibang dahilan. Bumukas ang masalaming pinto at lumabas ako. Mabilis na inabot ni Marco ang pinto. Isabela, huwag mo nang alamin pa. Ako na ang bahala sa sitwasyon ni Katrina, malamig kong sinabi. So may sitwasyon ga. Gumalaw ang kanyang nga labi ngunit walang salitang lumabas. Bumaba ako sa mga hagdan. Nakita ko si Marco na nakatayong paralisado sa pasukan. Ang kanyang muka ay pinahalong takot at lubos na desperasyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Napagtanto ko na ang lalaking ito ay hindi lamang mahina. Napakarami niyang itinatago sa akin. Sa labas ng kalye, ang araw ng Maynila ay matindi. Nakatayo ako sa bangketa. Nanginginig pa rin ang aking makamay, ngunit tuwid ang aking likod. Tumanggi akong bumaksak dito, hindi sa harap ng mga taong kalaltratong parang isang pag-ari na pinagtatawaran. Inilabas ko ang aking telepono at tinawagan ang aking ina. Nay, gusto ko po kayong tanungin ng tapat. Nagpa-background check po ba kayo sa pamilya ni Marco? Natahimik ang aking ina ilang segundo bago sumagot. Oh, nanikip ang dibdib ko. Ano po ang nalaman niyo? Mababa at malungkot ang kanyang boses.
Alam kong sakim ang kanyang ina at gastadora ang kanyang kapatid, at alam kong masyadong umaasa si Marco sa kanyang pamilya. Pero hindi ko sinabi sa iyo dahil mahal mo siya. Gusto kong makita mo ito para sa iyong sarili. May ilang maaral na kung sasabihin ng iba, aakalain mong galing sa masamang hangarin. Kapag naramdaman mo na mismo ang sakit, saka ka lang magigising para lumayo. Kinagat ko ng mariin ang aking labi at sa wakas ay tumulo ang maluha. Nay, sobrang sakit po pala. Mas naging malumanay ang kanyang boses. Masakit. At okay lang iyon dahil toto ang pagmamahal mo. Pero Isabela, mas mabuti nang masaktan ngayon kaysa masaktan habang buhay. Maghintay ka lang diyan. May ipapadala ako para sunduin ka. Sasagot na sana ako ng isang pamilyar na itim na Toyota Land Cruiser ang huminto sa mismong harapan ko. Bumukas ang pinto sa likuran at lumabas si Miss Santos, ang personal assistant ng aking ina. Suot niya ang kanyang karaniwang matalas na kulay abo na suit, mukhang istrikto at profesional gaya ng dati, ngunit ang kanyang mga mata ay may malalim na simpatya nang tumingin siya sa akin. Miss Isabella, pinasundo po kayo NSEO. Natihilan ako. Sa sandaling binikas ang salitang CEO, ilang maahente ang real estate na nakatayo sa malapit ang lumingon. Nakita ko si Marco na tumatakbo pababa ang hagdan patungo sa akin, narinig niya ito ng malinaw. Sa mismong sandaling iyon, ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Alam ko na ang sikretong itinago ko sa loob ng 3 taon ay sa wakas ay nabunyak na. Si Marco ay nanatiling nakatayo sa bangketa, ang kanyang mamata ay nakatitik kay Miss Santos na parabang nakasaksi siya ng isang bagay na impossible. Alam kong nakilala niya siya. Si Miss Santos ay isang senior executive assistant na madalas na lumilitaw sa tabi ng aking ina sa mga corporate event ng Apex Holdings. Ang isang project management director na tulad ni Marco ay imposibleng hindi makilala ang kanyang mukha. Hindi lang niya naisip na ang babaeng basta na lang niyang tinawag na nanay mo, na akala niya ay isang retiradong propesora lang, ay sa katunayan ang CEO na labis na iginagalang ng buong kumpanya niya. Isabella. Bumaba siya sa bangketa, basak ang kanyang boses. Sino ang tinawag ni Miss Santos na CEO? Tiningnan ko siya, pakiramdam ko ay kakaibang kalmado, narinig mo siyang mabuti, nawala ang kulay sa kanyang mukha, mula sa puti hanggang sa kulay abo. Tumatakbong lumabas si Teresita mula sa gusali, humihingal, bukas pa rin ang bibig mula sa masumpang isinisigaw niya sa loop. Tiningnan niya si Mrs. Santos, pagkatapos ay ang makintab na luxury SUV na nakaparada sa kalye. Ang kanyang agresibong kilos ay natinag, ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang likas na manahimik ng matagal. CEO? Anong CEO? Nagdadrama ba kayo para takutin ang pamilya ko? Hindi siya pinansin ni Miss Santos. Lumapit siya sa akin at dahan-dahang binuksan ang pinto ng sasakyan. Miss Isabella, sabi pong CEO, kung gusto niyo pong pumunta sa family estate, ihahatid ko po kayo. Kung mas gusto niyo po sa inyong pribadong apartment, ihahatid ko po kayo. Ang lahat ng iba pa ay asikasuhin ng ating legal at HR departments. Sa sandaling bumaksak ang mga salitang HR department, nagising si Marco mula sa kanyang pagkakatulala na parabang marahas siyang niyugyok. Sumugot siya patungo kay Miss Santos. Miss Santos, ano po ang ibig niyong sabihin sa HR? Alam po ba ang CEO ang nangyari ngayon? Pakiusap po, kausapin niyo siya para sa akin. Awe pamilya lang po ito. Wala pong kinalaman sa trabaho. Tiningnan siya ni Miss Santos nang may malamig na kawalang interes. Mr. Marco, ang away pamilya ninyo ay walang kinalaman sa trabaho, ngunit ang mga pagkakaiba sa mga file ng Riverfront Project, ang mga mapanlin lang na cash advance, at ang 3 pekeng invoice ng vendor ay tiyak na mayroon. Napatigil si Marco. Lumingon ako upang tingnan siya, isang panginginig ang dumaloy sa aking gulugot. So, hindi lang pala tungkol sa tsondo. Lumabas na mas marami pang alam ang aking ina kaysa sa akala ko. Tahimik akong nagtanong, ano pa ang itinatago mo sa akin? Umiling si Marco ng mabilis. Wala, Isabella. Pakiusap huwag mong pakinggan ito, isang hindi pagkakaunawaan lang. Komplikado ang corporate environment. Minsan, nagkakamali ang mga subordinate sa mga papeles. Pinirmahan ko lang ang maiyon kasunod ng standard protocol. Kumuha si Miss Santos ng isang manipis na file mula sa kanyang briefcase at ibinigay ito sa akin. Miss Isabella, inutusan ako ang CEO na huwag itong ibigay sa iyo maliban kung hihilingin mo. Ngunit kung gusto mong malaman, ito ang paunang buot. Kinuha ko ang mga pahina. Nanlabo ang mga salita sa aking mga mata. Dati sinasabi ni Marco na binuo niya ang kanyang karera sa purong merito.
ipinagmamalaki na ang kanyang posisyon bilang direktor ay resulta ngang maraming taon ng pagsisikap. Ngunit sa buot na iyon ay may mga hindi regular na gastos sa entertainment, ang kanyang pirma sa mas sobrang pinalaking item, at mga tala na nagdedetalye kung paano niya paulit-ulit na ginamit ang pangalan ng kumpanya bilang leverage para makakuha ng mga pribadong pautang para sa mga miyembro ng pamilya. Tumingala ako sa kanya. May utang si Katrina sa mga tao, hindi ba? Nanginginig ng hindi mapigilan ang kanyang malabi. Isabela, tanong ko ulit. May utang si Katrina sa mga tao, hindi ba? Ibinaling niya ang kanyang ulo, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Aksidente lang niyang nasira ang isang display piece sa isang VIP lounge sa siyudad. Hinihingan sila ang 3 milyong piso para sa danyos. Natakot si nanay na baka palakihin pa nila ito. Kaya gusto niya na mapunta sa pangalan ni Katrina ang tsondo para gamitin kolateral sa isang utang. Hindi na niya kailangang sabihin pa. Sapat na ang kanyang katahimikan. Ngayon ay tunay nang nagpapanik si Teresita. Sumugot siya at sinubukang hawakan ang aking braso. Isabela, iha, pakinggan mo ako. Nag-init lang ang ulo ko kanina at nagsalita ako nang wala sa lugar. Ang totu, mahal na mahal kita. Pwedeng manatili sa pangalan mo ang tsondo. Lahat sa pangalan mo. Ako na ang bahala sa sitwasyon ni Katrina. Pakiusap huwag mong itanim sa amin ang galit. Umatras ako. Iniwasan ang kanyang kamay. Mahal mo ba ako o mahal mo ang 30 milyong piso ng nanay ko? Biglang lumuhod ulit si Marco doon mismo sa bangketa. Sa pagkakataong ito, hindi sa isang pribadong silid, kundi sa harap ng mga ahente, mga naglalakat, at mga security guard ng gusali. Isabela, nagmamakaawa ako sa iyo. Pwede mo akong saktan, pwede mo akong sigawan, pero pakiusap huwag mong hayaang tanggalin ako ang kumpanya. Kung mawawalan ako ng trabaho sa Apex, mawawala na talaga ang lahat sa akin. Tiningnan ko siya. Ang aking puso ay sumasakit na may mapuro, at nakakasakal na kirot. Kahit sa sandaling ito, ang pinakamalaki niyang takot ay hindi pa rin ang mawala ako. Takot siyang mawalan ng trabaho, ng estado, at ng pataas na mobilidad na ipinagmalaki niya sa napakaraming tao. Dahan-dahan akong nagsalita. Marco, kung tumayo ka at prinotektahan mo ako kahit isang beses lang ngayon, baka nakaramdam pa ako ang pagsisisi. Pero lumuhod ka sa unang pagkakataon para pilitin akong isuko ang aking bahay, at lumuhod ka sa pangalawang pagkakataon para magmakaawa para sa iyong trabaho, sa parehong pagkakataon. Hindi ka kailanman lumuhod dahil tunay kang nag-aalala na nasasaktan ako. Tumingala siya, namumula ang mga mata. Mahal kita, umiling ako. Hindi, mahal mo ang buhay na akala mo ay may bibigay ko sa iyo. Pagkatapos nun, lumingon ako at pumasok sa sasakyan. Izinara ang pinto. Pinuto ang kanyang desperadong masigaw. Sa pamamagitan ng tinted na salamin, nakita ko si Teresita na nakatayo habang si Marco ay nananatiling nakaluhod sa sikat ng araw. Umalis ang sasakyan. Dinala ako palayo sa lugar na dapat sana ay simulang ng aking maligayang wakas. Ngunit sa katotohanan, ito lamang ang lugar kung saan ko sa wakas nakita ang tunay na halaga ng pagmamahal sa maling tao. Inavigate ning sasakyan ang daan palabas ning marangyang distrito, iniwan ang makumikinang natoreng salamin at ang lalaking nakaluhod sa sikat ning araw. Nakaupo ako sa likurang upuan, ang aking makamay ay nakapatong sa aking matuhot, ang aking mga kuko ay napakalalim na bumaon sa aking mga palat na halos masuno. Hindi na ako umiyak. May mga sandali na ang sakit ay napakatindi na ang mga luha ay tila kalabisan na lamang. Sinuri ako ni Ms. Santos sa pamamagitan ng rearview mirror, ang kanyang boses ay mas malambing kaysa karaniwan. Miss Isabela, gusto niyo po bang pumunta sa main estate o sa inyong pribadong apartment? Tinitigan ko ang mabigat na trapiko sa labas ng bintana. Ang Maynila ay kasing ingay at kasing abalang dati, na para bang walang nangyari. Ang matao ay nagtatrabaho pa rin, tumatawag pa rin, tumatawa pa rin. Tanging ang aking mundo lamang ang gumuho. Dalhin mo ako sa aking pribadong apartment, pakiusap. Tumango si Ms. Santos nang walang anumang karagdagang tanong. Alam kong marahil ay naghihintay ng tawag ang aking ina, ngunit sa sandaling iyon, wala akong lakas ng loob na marinig ang kanyang boses. Natatakot ako na kung magtanong siya ng isang simpleng, "Okay ka lang ba?" ay tuluyan akong masisira na parang isang bata. Walang tigil na nag-vibrate ang aking telepono. Tumawag si Marco, tumawag si Teresita, isang hindi kilalang numero ang tumawag, at pagkatapos ay si Katrina. Tinitigan ko ang mga pangalang kumikislap sa screen, nanlamig ang aking puso. Sa nakalipas na 3 taon, tuwing lumilitaw ang kanilang manumero, nagmamadali akong sumagot, takot na mayroon silang emergency.
Ngayon naintindihan ko na ang kailangan nila ay hindi ako. Kailangan nila ang aking wallet, ang aking walang katapusang pagpaparaya, at isang malambot na pusong babae na maari nilang pagbuntunan ng lahat ng kanilang mapasanin. Ay mute ko ang ringer. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas. Tumunog ang telepono ni Miss Santos. Sinagot niya. At agad na naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Opo, CEO. Tumibok ang puso ko. Nakinig si Miss Santos sandali. Pagkatapos ay ibinigay sa akin ang telepono. Miss Isabela, gusto po kayong kausapin ng CEO. Kinuha ko ang telepono. Naninikip ang lalamunan ko. Nay, sa kabilang dulo, huminto sandali ang aking ina bago sabihin, anak ko, pasensya na. Ang masalitang iyon ay sapat na para bumuhos ang mga luhang pinipigilan ko, hindi siya ang may kasalanan. Ngunit, humingi siyang tawad sa pagpapahintulot sa akin na bumangga sa isang napakasakit na aral sa aking sarili. Hindi niyo po kasalanan, Nay. Kasalanan ko. Alam kong toksik ang pamilyang iyon, pero hinayaan kitang gumawa ng sarili mong desisyon. Akala ko kailangan mo ngang karapatang magmahal, magkamali, at magising. Ngunit hindi ko inaasahan na makakaroon sila ngang lakas ngang loop na gamitin ang pera ko para i-corner kang ganito. Kinagat ko ang aking labi. Sinusubukang patatagin ang aking boses. Nay, totoo po ba yung tungkol sa mga record ng kumpanya ni Marco? Agad na naging matalas ang kanyang boses. Oh, ipina-audit ko na siya nun pa, pero hindi ko muna itinuloy dahil sa iyo. May malalaking pagkakaiba ang kanyang ma-file. Hindi pa ito umabot sa antas ang criminal fraud, pero sapat na ito para tapusin ang kanyang kontrata at i-blacklist siya sa anumang malalaking proyekto. Isabela, hindi ko siya pinarurusahan dahil nawala ka sa kanya. Haharapin ko siya dahil nilabag niya ang mapatakaran. Ipinikit ko ang aking mga mata. Isang alon ng sakit at kahihiyan ang bumalot sa akin. Dati, ipinagmamalaki ko si Marco. Akala ko siya ay isang lalaking may kakayahan, masipag, at may magandang kinabukasan. Lumabas na sa likod ng kanyang makintab na titulo bilang direktor ay may mga kahina-hinalang ulat ng gastos, maruruming pirma, at mga sikretong nakatago sa likod ng mamalumanay na ngiting ibinibigay niya sa akin. Nay, gusto ko pong malaman kung kanino may utang si Katrina. Huwag ka nang makialam. Nay, kailangan kong malaman dahil kung hindi, patuloy kong sisisihin ang sarili ko sa pagiging masyadong malupit. Isang malalim na buntong hininga ang narinig mula sa receiver. Mahilig magparty si Katrina sa isang napaka-eksklusibong VIP lounge sa siyudad. Nasira niya ang isang vintage na orasan na pag-ari ngang isang high-end na kliyente at hiningan siya ngang 3 milyong piso bilang danyos. Ngunit hindi lang iyon. Kumuha rin siya nga mga predatory loan mula sa mga payday app at mga pribadong nagpapautang. Ang kabuuan ay nasa 4.5 milyong piso. Gusto ni Teresita na mapunta sa pangalan niya ang tsondo para gamiting kolateral para mabayaran ang mautang bago palumaki ang gulo. Minulat ko ang aking mamata, nakatingin ng blanko sa unahan. 2.5 milyong piso. At nagkaroon pang lakas ng loob si Teresita na tawagin itong dote. At lumuhod si Marco para magmakawa sa akin na sumuko. Hindi lang sila gusto ngang bahay. Gusto nilang gawin akong isang salbabida para iligtas ang kanilang buong pamilya at pagkatapos ay patuloy akong sipsipan gamit ang dahilan ng pagiging pamilya. Napatawa ako ng may luha. Nay, muntik na akong magpakasal sa isang lalaking ganyan. Hindi muntik, huminto ka sa tamang oras. Ang pangungusap na iyon ay parang isang kamay na humila sa akin mula sa isang kumunoy. Oh, huminto ako sa tamang oras. Masakit, pero nasa tamang oras pa rin. Huminto ang sasakyan sa aking maliit na apartment sa Ortigas Center. Ito ang lugar na binili ko gamit ang sarili kong ipon at kaunting tulong mula sa aking ina pagkatapos mismo ng kolehiyo. Walang sinuman sa pamilya ni Marco ang nakakaalam tungkol dito. Binalak kong panatilihin itong isang tahimik na kanlungan para sa aking sarili pagkatapos ng kasal. Hindi ko inaasahan na ngayon, ito ang magiging tanging lugar kung saan ako makakahinga. Kalalabas ko lang ng sasakyan ng isang taksi ang huminto ng mabilis sa likuran namin. Bumukas ang pinto. Nagmamadaling lumabas si Marco. Maputla ang muka, lukot ang suwit, humihingal. Isabela, alam kong pupunta ka rito. Hayaan mo lang akong kausapin ka sa huling pagkakataon. Nanlamig ang aking dugo. Hindi niya alam ang tungkol sa apartment na ito. Hindi ko siya kailanman dinala rito, kaya sino ang nagsabi sa kanya. Nakita ang aking ekspresyon, mabilis siyang nagpaliwanag. Nakita ko ang address sa iyong lisensya minsan. Gusto lang kitang hanapin, wala akong masamang hangarin. Umatras ako. Marco, sinundan mo ba ako?
Mabilis siyang umiling. Hindi, mahal kita. Natakot lang akong mawala ka. Sa sandaling iyon, humarang si Miss Santos sa pagitan namin. Ang kanyang boses ay perpektong kalmado, ngunit matalas na parang scalpel. Mr. Marco, mahigpit na utos ng CEO. Kung patuloy ninyong guguluhin si Miss Isabela, tatawag kami ng security ng gusali at magsasampa ng police report dito mismo, ngayon din. Tiningnan ako ni Marco sa ibabawang balikat ni Miss Santos. Namumula ang nga mata, paos ang boses. Isabela, kung itutulak mo ako sa isang dead end, huwag mong asahan na mananahimik ako. Pagkatapos ang 3 taon, marami rin akong alam na sikreto mo. Natigilan ako. Ang sakit sa aking dibdib ay agad na naging isang malamig na panginginig. Ang lalaking kalal claims lang na mahal ako ay sa wakas ay nagpapakita ang kanyang tunay na kuko. Tinitigan ko si Marco, at sa sandaling iyon, ang sakit ng puso ay ganap na napalitan ng isang bagay na mas malamig. Ang lalaking dating maingat na hinihipan ang aking sopas kapag may laknat ako. Ang lalaking nangako na palagi siyang magiging sandigan ko tuwing pagod ako, ay nakatayo ngayon sa labas ng aking pribadong tahanan, ginagamit ang aming 3 taon ng kasaysayan para takutin ako. Ano ang sinabi mo? Napakababa ang boses ko, ngunit ang lambot na iyon ay nagpatigil kay Marco. Marahil ay nakilala niya na wala ng kahit isang bakas ang simpatya sa aking tono. Lumunok siya ng hirap, ang kanyang mamata ay nagpapalipat-lipat sa pagitan ni Miss Santos at sa akin. Isabela, ayokong gawin ito, pero huwag mong pilitin ang kamay ko. Nawalan ako ang trabaho. Nagpapanik si nanay at hinahabol ngam ngalawan shark si Katrina. Kung hahayaan mong ganap akong i-blacklist ng nanay mo sa industriya, paano ako mabubuhay? Gusto ko lang nakausapin mo ang CEO at hilingin sa kanya na palayain ako sa pagkakataong ito. Napatawa ako ng mahina. Mabilis ka namang nasanay na tawaging CEO ang nanay ko. Ano? Namula ang kanyang mukha sa kahihiyan. Ngunit pinilit niyang ibaba ang kanyang boses. Alam kong nakamali ako ngayon. Alam kong nakamali rin si nanay. Pero isipin mo, kung lalabas ang balita tungkol sa kanseladong kasal na ito, pag-usapan ka ang nga tao. Naipadala na ang nga imbitasyon, tapos na ang nga engagement photo. Alam ng ating mga kaibigan at pamilya na ikaw ang anak ng CEO ng Apex Holdings. Kung malalaman ng matao na binuli ka ang iyong magiging biyenan para ipirma ang iyong bahay, hindi ka ba mapapahiya? Bawat salita ay tumusok sa aking tainga. Hindi ako makapaniwala na kahit ngayon ay ginagamit niya ang mismong mabagay na ginagamit ng lipunan para ikadena ang makababayhan reputasyon, pag-iingat sa mukha, sismis para pilitin akong yumuko. Matagal ko siyang tinitingnan hanggang sa ganap na maglaho ang huling natitira kong magagandang alaala. Marco, sa tingin mo ba mas takot akong mapahiya kaysa magpakasal sa maling lalaki? Natahimik siya. Humakbang ako, nakaharap sa kanya. Bahagyang inabot ni Miss Santos para pigilan ako, ngunit umiling ako. Sa loob ng 3 taon, itinago ko ang aking pagkatao, hindi dahil sa ikinahihiya ko ito, kundi dahil gusto kong malaman kung ang taong nakatayo sa tabi ko ay tunay na nagmamalasakit sa akin kahit wala akong korona ngang yaman. Sa likod ko, ibinigay mo na sa akin ang aking sagot. Tungkol naman sa tsismis, hayaan silang magsalita. Mas gugustuhin kong malaman ng buong mundo na kinansela ko ang aking kasal dahil nagising ako kaysa tahimik na pumasok sa isang nabubulok na pagsasama para lang maksef ng muha. Nanginginig ang ngalabi ni Marco. Ibinaba niya ang kanyang boses sa halos isang bulong. Isabela, ayokong takutin ka. Natatakot lang talaga ako. Tulungan mo lang ako sa huling pagkakataong ito. Pangako, mawawala ako sa buhay mo pagkatapos nito. Tiningnan ko siya. Naramdaman ang isang malalim na kalungkutan na umahon mula sa kaibuturan ng aking puso. Lumalabas na kapag nagmamakaawa ang isang taong tunay na nagmamahal sa iyo, nakakaramdam ka ng habag. Ngunit kapag nagmamakaawa ang isang taong takot lamang mawalan ng benepisyo, nakakaramdam ka lamang ng pagod. Paano mo ba gustong tulungan kita? Agad na nagliwanag ang kanyang mamata. Ang kislap na iyon ay nagpadala ang panginginig sa aking gulugot dahil hindi ito ang pag-asa ang pag-ibig. Ito ay ang pag-asa ang isang na corner na hayop na nakakita ang daan palabas. Tawagan mo ang nanay mo. Sabihin mo sa CEO na bawin ang terminasyon. Huwag mong palakihin ang issue sa mga file ng proyekto. At tungkol sa utang ni Katrina, kung maaari mo lang akong pahiramin ng kaunting pera, babayaran kita ng hulugan. Magkano ang kaunting pera? Tumingin siya sa ibaba. Bumubulong. 45 milyong piso. Nanatili akong tahimik ng ilang segundo. Pagkatapos ay tumawa. Tumawa ako hanggang sa masunog ang aking mga mata. Kahit sa yuktong ito,
Naniniwala pa rin siya na ang kailangan lang niyang gawin ay yumuko at ilalabas ko ang aking wallet para iligtas ang kanyang buong pamilya. Ang 45 milyong piso ay lumabas sa kanyang bibig ng kasing dalingang isang pahingi ng tawad, habang ang aking 3 taon kabataan ay inilagay sa huli, ni hindi man lang nakakahalaga ng isang taos pusong pag-amin. Marco, pakinggan mo akong mabuti. Wala akong obligasyong iligtas ang iyong kapatid, at tiyak na wala akong obligasyong gamitin ang aking pera para paktakpan ang iyong corporate fraud. Namutla siya. Isabela, ganyan ka ba talaga kawalang puso? Hindi, natuto lang akong maglagay ng mga hangganan. Sakto namang tumunog ang telepono ni Miss Santos. Sinagot niya ito, naging seryoso ang kanyang ekspresyon, at ibinigay sa akin ang telepono. Miss Isabela, ang CEO po. Kinuha ko ang telepono. Perpektong kalmado ang boses ng aking ina. Isabela, ilagay mo ako sa speaker. Ginawa ko ang sinabi. Nanigas si Marco sa sandaling marinig niya ang boses ng aking ina. Nagsalita ang aking ina. Marco, bibigyan kita ang eksaktong isang huling pagkakataon. Mayroon kang 10 minuto para umalis sa ari-arian ng aking anak. Mula sa sandaling ito, ikaw at ang iyong pamilya ay ipinagbabawal na tumawag, mag-text, bumisita, o gumamit ng anumang paraan para pilitin si Isabela. Kung magpapatuloy ka, ang legal team ng Apex Holdings ay hindi lamang magsasampa ng kaso para sa harassment, kundi ganap naming ipuprosecute ang mamapanlinlang na file and proyekto na iyong pinamahalaan sa panahon ng iyong panunungkulan. Nanginginig ang boses ni Marco. CEO, pakiusap po hayaan niyo akong magpaliwanag. Pinutol siya ng aking ina. Hindi kita kaibigan, at ang aking anak ay hindi na iyong nobya. Ang pangungusap na iyon ay bumaksak na parang isang pares ang gunting, malinis na pinuputol ang huling natitirang sinulit. Nanatiling nakatayo si Marco, maputla ang mukha. Tiningnan niya ako na parang naghahanap ng kahit katiting na awa, ngunit wala na akong may bibigay sa kanya. Suminyas si Miss Santos sa mga security guard ng gusali. 2 guard ang lumapit, magalang ngunit matatak. Sir, pakiusap umalis na po kayo sa premises. Umatras si Marco, ang kanyang namumulang mamata ay nakatitik sa akin. Isabela, magsisisi ka rito. Sumagot ako ng napakahina. Ang tanging pinagsisisihan ko ay ang hindi kita nakita ng malinaw ng mas maaga. In-escort siyang security palabas ng property. Nakatayo ako roon, pinapanot ang kanyang silweta na nawawala sa likod ng nugget. Sa pagkakataong ito, hindi ako umiyak. Naramdaman ko lamang ang isang mabigat na pinto sa loob ng aking dibdib na sa wakas ay sumara. Masakit ito ngunit ganap na kinakailangan. Lumingon ako at pumasok sa elevator. Habang ipinapakita ng mga stainless steel na pinto ang aking maputlang muka, sinabi ko sa aking sarili, mula ngayon, ang taong kailangan kong iligtas ay hindi na si Marco o ang kanyang pamilya, kundi ang aking sarili. Ang pinto ang aking apartment ay sumara sa likuran ko. Matagal akong nakatayo sa dilim. Ang aking malit na apartment ay eksakto kung paano ko ito iniwan. Ang nga kurtinang kulay krema, ang kulay abong sofa, ang bookshelf sa pader, ang nga tuyong bulaklak sa coffee table, na kumupas na sa paglipas ng panahon. Napakatahimik ngang lahat na naririnig ko ang mabigat na tibok ng aking sariling puso sa aking dibdib. Kaninang umaga lang, iniisip ko ang pagpili nga kurtina para sa aming bagong tsondo. Pinaplano kung anong nga bulaklak ang itatanim sa balkonahe, nangangarap nga aming unang lutong bahay na pakain pagkatapos ng kasal. At ngayon, nakatayo ako rito. Malamig pa rin ang aking makamay. Sumasakit pa rin ang aking puso. Iniwan ang isang pagsasama na gumuho bago pa man magsimula. Sinira ang kasakiman at kaduwagan. Tinanggal ko ang aking matakong at naglakat ng nakayapak sa sala. Bawat hakbang ay parang paglalakad sa mga hindi nakikitang piraso ng salamin. Inihagis ko ang aking pitaka sa sofa. Muling nagbas ang aking telepono. Sa pagkakataong ito, isang hindi kilalang numero. Chinichigang ko ito eniglang segundo bago I reject ang tuwag. Agad, isang text message ang lumitaw. Isabela, si Katrina ito. Pakiusap sagutin mo ang telepono. Kung hindi mo ako tutulungan, patay ako. Tinitigan ko ang mensahe, hindi na nagulat. Marahil pagkatapos na i-escort si Marco palabas ng aking gusali, mabilis na lumipat ang kanyang pamilya sa isang bagong taktika. Kapag nabigo ang sigaw ng ina, oras na para saluhang ang kapatid, palagi nilang alam kung paano hanapin ang malambot na bahagi ng isang tao at ibaon ang kutsilyo. Isang pangalawang text ang mabilis na dumating, yung tungkol sa tsondo. Ideya lahat ni nanay. Wala akong alam doon, pero talagang pinipilit akong magbayad. Dati mahal mo ako. Pwede mo ba akong iligtas sa pagkakataong ito? Napatawa ako ng mapait.
Dati mahal mo ako. Oh, talagang nakmamalasakit ako kay Katrina. Siya ay 6 na taon na mas bata sa akin. Palaging matamis magsalita. Palaging tinatawag akong kanyang future sister-in-law. Tuwing makikita kami, yayakapin niya ang aking braso at magpapakuta. Hihilingin sa akin na tulungan siyang pumili ng gadamit. Hihilingin sa akin na mag-order ng mamahaling makeup para sa kanya. Hihilingin sa akin na abunuhan muna siya at nangangakong babayaran ako sa susunod na buwan. Hindi kailanman dumating ang susunod na buwan. Hindi ko iyon isinumbat sa kanya dahil akala ko malapit na kaming maging pamilya. Sa pagbabalik tanaw, naramdaman ko lamang ang pagiging kaawa-awang walang muwang. Muling umilaw ang telepono. Isabela, kung hindi ka sasagot, luluhod ako sa harap ng pinto mo. Ipinikit ko ang aking mamata, huminga ng malalim, at tinawagan ang numero pabalik. Sumagot siya halos kaagad. Ang malakas na pag-iyak ni Katrina ay umalingaw-ngaw sa speaker na may kasamang malabong pag-iyak ni Teresita sa background. Isabela, pakiusap iligtas mo ako. Alam kong ikaw ang pinakamabait. Hindi ko sinasadyang masira ang mga gamit nila. Pinipilit nila akong magbayad ng 3 milyong piso kasama pa ang ngautang na kinuha ko. Ngayon, nagbabanta silang pupunta sa bahay namin. Natakot lang si nanay kaya naisip niya ang tungkol sa tsondo. Hindi ko kailanman intensyon na nakawin ang bahay mo. Umupo ako sa sofa, ang aking boses ay perpektong matatag. Hindi mo intensyon na nakawin ang bahay ko, pero pumayag ka pa ring ipangalan ito sa iyo. Natahimik ang kabilang dulo. Naririnig ko ang mabigat at nakpapanik na pahinga ni Katrina. Pagkaraan ng ilang sandali, bumulong siya. Akala ko kasi dahil ikakasal na kayo ni Marco, magiging shared property din naman iyon. Sabi ni nanay mayaman ka, hindi mo mamimiss ang isang kondo. Tumawa ako ng mahina, kahit na nasusunog ang aking mga mata. Katrina, dahil lang sa hindi ako kapos sa pera ay hindi nangangahulugang may karapatan kang kunin ito. Mahal kang nanay mo, kaya sinubukan niyang kumuhang tsondo para sa iyo. Hindi para isang lamo ito para bayaran ang gulong ginawa mo. 22 taong gulang ka na. Kung gagawa kang gulo, panagutan mo ito. Mas lumakas ang kanyang iyak. Pero wala akong pera. Malapit nang mawalan ng trabaho si Marco. Kung pababayaan niyo kami, mamamatay ang buong pamilya ko. Mahigpit kong hinawakan ang telepono. Walang namamatay sa pagbabayad ng halaga para sa kanilang sariling mga pagkakamali. Ang matao ay dahan-dahang namamatay lamang kapag nabubuhay sila ng buo sa awang ng iba. Sakto namang nakbip ang call waiting. Ang aking ina iyon. Sinabi ko kay Katrina, huwag mo na akong tawagan ulit. Mula ngayon, anumang isyu na may kinalaman sa pera, harapin mo sa batas at sa iyong mga pinagkakautangan. Hindi ako ang personal ATM ng pamilya mo. Ibinaba ko ang tawag bago pa siya magsimulang sumigaw muli. Bumalik sa katahimikan ang silit, ngunit nanginginig ng husto ang aking makamay na halos mabitawan ko ang telepono. Sinagot ko ang papasok na tawag. Nay, Isabela, okay ka lang ba? Tiningnan ko ang madilim na silit, tahimik na dumadaloy ang maluha sa aking mukha. Akala ko po okay ako, pero mukhang hindi pala. Naging malumanay ang kanyang boses. Hindi mo kailangang maging okay kaagad. Nawalan ka ng taong gusto mong pakasalan. Kahit hindi mo ito deserve, toto ang sakit. Kumuha ako ng isang unan sa aking dibdib at sa unang pagkakataon ay humagulgol ng malakas. Nay, akala ko po talaga mabuti siyang tao. Akala ko kung mamahalin ko siya ng tunay, makakatanggap ako ng tunay na pagmamahal bilang kapalit. Paano po naging ganito ang lahat? Natahimik sandali ang aking ina bago magsalita. Dahil ang kabaitan, kapag inilagay sa maling makamay, ay nagiging hagdanan lamang para sa iba na umakyat at saktan ka. Ngunit anak ko, huwag mong hayaang isang masamang tao ang magpaduda sa iyong sariling puso. Hindi ka nakamali sa pagmamahal ng tunay. Ang pagkakamali ay hindi nila deserve na matanggap ang pagmamahal na iyon. Umiyak ako hanggang sa halos hindi na ako makahinga. Ang lahat ang frustrasyon na kinimkim ko mula sa closing room sa lobby, sa mga banta ni Marco, at sa pag-iyak ni Katrina ay sa wakas ay bumuhos. Hinihinto ko na ang pagiging malakas sa aking maliit na apartment. Pinayagan kong bumagsak ang sarili ko. Pinayagan kong masaktan. Pinayagan kong aminin na ang 3 taon ay hindi basta-basta mabubura sa pamamagitan ng pagkakanselang ng isang kasal. Noong gabing iyon, matagal akong nakaupo sa sahingang sala. Sa labas ng bintana, nakniningning pa rin ang nailaw ngang lungsot. Walang katapusang dumadaan ang mga sasakyan. Injuminto ang mundo sa labas para sa aking pagkakasira na yan ni Puzo, at alam kong hindi ako maaring manatiling nakakulong magpakailanman sa isang lalaking piniling iwanan ako eksakto kung kailan ko siya pinakakailangan,
Malapit ng mahating gabi, nag-text sa akin si Ms. Santos. Inutusan na po ang CEO ang legal department na ihanda ang ma-file bukas ng umaga. Kung handa na po kayo, gusto po kayong makita ng CEO sa corporate office. Matagal kong tinitigan ang masalitang iyon. Pagkatapos, pinunasan ko ang aking maluha at sumagot. Pupunta ako bukas ng umaga. Sa sandaling pinindot ko ang send, alam kong isang malambot at marupok na bahagi ng aking pagkatao ang namatay. Ngunit may isa pang bahagi ang nagising. Isang bahagi na alam kung paano protektahan ang sarili nito ng mas mahusay, mas malamig, mas matigas, ngunit ganap na kinakailangan para ako ay sumulong. Kinabukasan, gumising ako bago pa man ganap na sumikat ang araw. Halos hindi ako nakatulog, palingalinga. Tuwing ipipikit ko ang aking mamata, nakikita ko si Marco na nakaluhod sa marmol na sahig. Nakikita ko si Teresita na itinuturo ang kanyang daliri sa aking muha. At nakikita ko ang screen ng aking telepono na umiilaw sa madesperadong pakiusap ni Katrina. Matagal akong nakatayo sa harap ng salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may pula, namamaga na mamata at maputlang muha. Ngunit ang kanyang tingin ay hindi na kasing ligaw ng kahapon. Naglagay ako ng light makeup. Mayos na itinali ang aking buhok sa batok. At pumili ng isang malinis na puting blouse at itim na tailored trousers. Hindi ito ang aking pinakaglamorous na damit, ngunit ito ang nagparamdam sa akin na kaya kong tumayo ng tuwid. Nang huminto ang sasakyan ni Ms. Santos sa harap ng Apex Holdings Tower, tumingala ako sa pinakamataas na palapak kung saan naktrabaho ang aking ina sa loob ng mga dekada. Dati, tuwing dumadaan ako sa gusaling ito, sinusubukan kong lumayo. Natatakot akong malaman ng matao na anak niya ako. Natatakot akong lahat ng aking pinahirapan ay ituring na nepotismo. Ngunit ngayon, naintindihan ko ang isang bagay ng napakalinaw. Ang pagtatago ang aking pagkatao ay hindi ako ginawang mas dalisay, ni hindi nito ginawang mas disente ang masasamang tao. Ang isang taong tunay na nagmamalasakit ay hindi magbabago kung paano nila ako tratuhin batay sa kung ano ang mayroon ako. Ang isang sakim na tao, gaano man kahusay kong itago ang aking background, ay palaging makakahanap ng paraan upang kunin ang bawat piraso ng halaga mula sa aking kabaitan. Pumasok ako sa pangunahing lobby. Maraming mamata ang agad na napatingin sa akin. Dahil si Miss Harper ay naglalakad sa tabi ko. May mga nakakilala sa akin. May mga bumulong. May mga nagmamadaling yumuko bilang pakbati. Narinig ko ang mga piraso ang usapan. Siya ba si Isabela? Ang anak ng CEO? Talaga? Narinig ko na nagtatrabaho lang siya sa isang maliit na startup. Hindi ako huminto. Bawat hakbang na umalingaw-ngaw sa batong sahig ay nagparamdam sa akin na parang hinuhubad ko ang isang lumang bersyon ng aking sarili. Dinala ako ng pribadong executive elevator sa pinakamataas na palapag. Pagbukas ng mga pinto, nakatayo na ang aking ina sa dulo ng pasilyo. Nakasuot siyang itim na pansuit, ang kanyang buhok ay nasa isang mababang bun, mukhang kalmado gayang ngati. Ngunit nang makita niya ako, lumambot ang kanyang nga mata. Naglakad ako patungo sa kanya, at bago pa ako makapagsalita, niyakap niya ako. Nasa bahay ka na, ang tatlong salitang iyon ay halos sumira sa emosyonal na baluti na buong umaga kong binuo. Niyakap ko siya, basak ang aking boses. Nay, pasensya na po, pinag-alala ko kayo. Hindi, napakahusay ngang ginawa mo. Alam mo kung kailan hihinto, at sapat na iyon. Sa loob ng katabing boardroom, nahihintay na ang legal at HR teams. Nakalatag sa mesa ang mga file tungkol kay Marco, ang kanyang suspension notice, mga internal audit report, mga log ng hindi autorisadong cash advance, at mga email sa mga subcontractor. Tiningnan ko ang mga papeles. Isang mapurol na sakit sa aking puso. Ang lalaking dating nakaupo sa bangketa kumakain ng sandwich kasama ko, na nagsasalita tungkol sa pagbuo ang kanyang kinabukasan sa sarili niyang nga kamay, ay nawi bilang isang pangalan sa isang corporate fraud dossier. Nagsalita ang pinuno ang legal. CEO, kung susundin natin ang standard protocol, si Ms. Marco ay tatanggalin sa trabaho dahil sa malubhang paglabag sa mga pamamaraan sa pananalapi ng proyekto. Ang eksaktong pinsala sa pananalapi ay kasalukuyang tinitiyak ng mga independenteng auditor. Kung makakahanap tayo ng malinaw na ebidensya ng embezzlement, maaring ipasa ng kumpanya ang kaso sa mga autoridad. Tumingin sa akin ang aking ina. Isabela, ang inyong relasyon ay personal ninyong usapin, ngunit ang nga usapin ng kumpanya ay dapat sumunod sa protokol. Gusto kong marinig mo ito para maintindihan mo. Hindi ko ginagamit ang aking kapangyarihan para magiganti para sa iyo, tumango ako. Naintindihan ko po. Parusahan niyo po siya para sa eksakto niyang ginawang mali.
Hindi po ako hihingi ng kaluwagan. Ni hindi ko po hinihiling na maging mas mahigpit kayo sa kanya. Sakto namang tumunok ang desk phone sa boardroom. Sinagot itong sekretarya. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon bago tumingin sa aking ina. CEO, si Teresita. Nasa lobby po sa ibaba. Gumagawa po siyang eksena. Humihiling na makita kayo at si Miss Isabela. Agad na bumigat ang atmosfera sa silid. Kinuyom ko ang aking makamao. Akala ko pagkatapos ng lahat kahapon, kahit papaano ay matatakot si Teresita, ngunit lubos kong minalit ang kanyang dignidad. Kalmadong inutusan ng aking ina, ay escort siya sa reception room sa ikatlong palapag. Huwag siyang dalhin sa executive floor. Tumingin sa akin ang aking ina. Gusto mo ba silang makita? Bahadya siyang kumunot. Sigurado ka? Sigurado po ako. Kahapon, umalis ako dahil sobrang sakit. Ngayon, gusto kong sabihin ang aking huling salita. 10 minuto ang lumipas. Pumasok ako sa reception room sa ikatlong palapag. Nakaupo si Teresita sa sopa, magulo ang buhok, maitim ang mabilok sa ilalim ng mata. Sa sandaling makita niya ako, tumayo siya, ganap na nawala ang kanyang dating kayabangan. Sumugot siya patungo sa akin, sinusubukang hawakan ang aking makamay. Isabela, nakamali ako, matanda na ako at hangal. Pakiusap huwag mo itong itanim sa akin. Kausapin mo ang nanay mo. Ibalik mo ang trabaho ni Marco. Kung mawawalan siyang trabaho, paano na mabubuhay ang pamilya namin? Umatras ako. Tinitingnan ng diretso ang mukha na niya sa akin kahapon. Pumunta ka ba rito dahil nag-aalala ka sa iyong anak o dahil napagtanto mong wala ka ng ibang natitirang magbabayad sa mga utang ni Katrina? Kumibot ang kanyang mukha. Binuksan niya ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Sakto namang bumukas ang pinto. Pumasok si Katrina. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Ang kanyang madamit ay lukot. Tiningnan niya ako ng may pulang namamaganam nga mata. Ngunit ang unang lumabas sa kanyang bibig ay hindi, isang pahingingang tawat. Isabela, kung hindi mo ako ililikas, ipopost nila ang mga video ko online. Gusto mo ba talagang masira ako sa publiko? Tiningnan ko ang babaeng dating tumatawag sa aking sister-in-law na may matatamis na salita, at ang aking puso ay naging purong yelo. Kahit ngayon, naniniwala pa rin sila na sa pamamagitan ng paggamit ng luha, reputasyon, ugnayang pampamilya, at matinding takot, maari nila akong hilahin pabalik sa pagiging kanilang sakripisyong tupa. Tinitigan ko si Katrina na nanginginig sa harap ko, magulo ang buhok, kumalat ang make-up. Kung noon pa ito, malamang na lumapit ako para yakapin siya. Tanungin kung nasaktan siya o natakot, at lumambot ng sapat para makahanap ng paraan upang tumulong. Ngunit sa sandaling ito, ang tanging nakikita ko ay ang 70 milyong pisong tsondo na halos may lagay na nila sa kanyang pangalan, handa ng isang la para punan ang butas na hinukay niya para sa kanyang sarili. Anong video? Kinagat ni Katrina ang kanyang labi. Ang kanyang nga mata ay lumilingon sa kanyang ina para humingi ng tulong. Mabilis na sumingit si Teresita. Wala lang iyon, kaunting gulo lang na nasangkutan niya habang kasama ang mga kaibigan. Nirecord iyon ng mga taong iyon at nagbantang i-post online. Masisira ang reputasyon ng isang babae kung lalabas iyon. Isabela, alam kong nakamali ako kahapon, pero pakiusap maawa ka na lang sa kapatid mo sa pagkakataong ito. Tiningnan ko siya. Napakanatural pa rin ng pagtawag mo sa aking anak. Ano? Natigilan si Teresita. Namutla ang kanyang mukha. Humagulgol si Katrina. Isabela, pasensya na. Talagang pasensya na. Hindi ko alam na magiging ganito ang lahat. Akala ko lang mayaman ka. Ang pagtulong sa akin ay hindi makakasakit sa iyo. Hindi ko akalain na kakanselahin mo ang kasal kay Marco. Ang marinig iyon ay nagpalamig sa aking dugo. Hindi siya nagsisisi sa pagtatangkang kunin ang aking bahay. Nagsisisi lamang siya dahil tumanggi akong manahimik at hayaan siyang kunin ito. Dahan-dahan kong tinanong. Alam mo ba na ang tsondo na iyon ay binayaran ng aking ina? Tumingin siya sa ibaba. Opo. Alam mo ba na kung ang tsondo ay nasa iyong pangalan ayon sa batas, ito ay magiging iyong ari-arian? Nanatili siyang tahimik. Alam mo ba na kung gagamitin mo ang tsondo na iyon bilang kolateral, kaming ang kapatid mo ay walang tahanan para sa aming kasal? Mas lumakas ang kanyang iyak. Natakot lang po talaga ako. Hindi ko na po naisip lahat iyon. Tumango ako. Walang naramdamang pagnanais na sumigaw o magalit. Ang ilang pagiging makasarili ay hindi nangangailangan ng malalim na pakana. Nakmumula lamang ito sa pagiging masyadong spoiled sa loob ng mahabang panahon na inaasahan mong ang buong mundo ay susuko sa iyo. Ganun na ganun si Katrina. Ganun din si Teresita. At si Marco, siya ang lalaking nakakita ang lahat ng iyon.
ngunit pinili pa ring yumuko sa kanila. Muling bumukas ang pinto, at pumasok ang aking ina. Hindi niya itinaas ang kanyang boses, ngunit ang kanyang presensya ay agad na nagpatahimik sa silid. Nakita ni Teresita ang aking ina at agad na sumugot. Madam CEO, nagmamakaawa po ako. Isa po kayong ina. Naintindihan niyo po, nakamali po ang anak ko, at ako po ay naging hangal. Pakiusap po, patawarin niyo si Marco. Patawarin niyo si Katrina. Talagang nasa dulo na po ang lubid ang aming pamilya. Hindi pinahawakan ng aking ina si Teresita. Maayos na humarang si Miss Santos. Tiningnan ng aking ina si Teresita. Matatag ang kanyang boses. Pumunta ka rito para makmakaawa ng habak. Ngunit mula pa sa simula, wala akong narinig na kahit isang maayos na pahingi ng tawad na nakadirekta sa aking anak. Lahat ng sinabi mo ay tungkol sa pagmamakaawa para sa trabaho ng iyong anak, pagmamakaawa para sa pera para sa iyong anak na babae, pagmamakaawa para iligtas ang reputasyon ng iyong pamilya. Naisip mo ba kung gaano nasaktan ang aking anak noong binuli mo siya sa araw na dapat sana ay pipirma siya para sa kanyang marital home? Noong ininsulto mo siya, tinakot, at ginamit sa loop ng 3 taon. Binuksan ni Teresita ang kanyang bibig, pagkatapos ay humagulgol. Nakamali po ako. Pasensya na po, Isabela. Talagang pasensya na po. Pinanood ko ang mga luhang iyon. Hindi alam kung gaano karami dito ang pagsisisi at kung gaano karami ang purong takot, ngunit hindi na ito mahalaga. Lumingon ang aking ina kay Katrina. At ikaw? 22 taong gulang ka na. Nangungutang ka, gumagawa ng gulo, at nagpaparti sa malugar na higit pa sa iyong kakayahan. Iyon ang iyong pinili. Walang sinuman ang may karapatang gamitin ang aking anak bilang isang pananggalang para sa iyong napakakamali, humagulgol si Katrina. Pero kung ipos nila ang video, pinutol siyang aking ina. Kung may nakbabanta na ipamahagi ang iyong mga pribadong larawan, maaari ka naming payuhan na mag-file ng police report. Kung ang iyong mga utang ay legal na may bisa, dapat mong bayaran ang mga ito. Kung ang mapautang ay may kinalaman sa mga illegal na loan shark, ang batas ang haharap dito. Ngunit sa anumang pagkakataon ay hindi magbabayad si Isabela ng kahit isang sentimo para bilhin ang iyong kapayapaan ng isip. Tiningnan ko ang aking ina. Nakikita ng malinaw sa unang pagkakataon ang hangganan sa pagitan ng pagtulong at pag-enable. Hindi niya sila iniwan upang harapin ang pisikal na panganib, ngunit tiyak na hindi niya hahayaang patuloy silang sumipsip sa akin sa ilalim ng pagkukunwari ng pagiging kaawa-awa. Sakto namang pumasok si Marco sa silid, malamang na napigilan siya sa lobby, ngunit nakahanap ng paraan para umakyat. Nakita ang kanyang ina at kapatid na umiyak, agad siyang lumingon sa akin. Isabella, kontento ka na ba, ang gayon? Kailangan mo ba talagang makita ang buong pamilya ko na nakaluhot para maging masaya ka? Ang pangungusap na iyon ang huling patak sa isang basong puno na. Tumayo ako at tiningnan siya ng diretso sa mata. Marco, ang nagpapaiyak sa nanay mo ay ikaw. Ang mataong nag-spoil sa kapatid mo hanggang sa wala na siyang takot, sa mga kahihinatnan ay ikaw at ang nanay mo. Ang taong nagtulak, sa akin bilang isang sakripisyong tupa ay ikaw din. Itigil mo ang pagsisi sa pagbagsak, ne iyong pamilya sa akin. Natigilan siya. Lumapit ako at inilagay ang aking engagement ring sa mesa. Mula sa segundong ito, lahat ng bagay sa pagitan natin ay ganap ng tapos. Ibalik mo ito, at kung magpapatuloy kang manggulo, manakot, o manira sa aking pangalan, hindi ako mag-aatubiling gumanti dahil sa dating pinagsamahan. Tinitigan ni Marco ang singsing, namumula ang kanyang mata, ngunit sa pagkakataong ito, wala akong nakitang pag-ibig sa kanyang mga mata. Nakita ko lamang ang isang lalaking sa wakas ay napagtanto na tunay na nawala na ang lahat sa kanya. Tinitigan niya ang singsing sa mesa na parang tinitingnan ang isang bagay na nadulas sa kanyang madaliri magpakailanman. Ang maliit na diamante ay maliwanag pa rin, malamig pa rin, walang kapintasan. Tanging ang taong dating nagsusuot nito ay hindi na ito gusto. Inabot niya, ngunit huminto ang kanyang mga daliri bago pa ito mahawakan. Para bang ang bagay ay hindi na isang simbolo ng pag-ibig, kundi pisikal na ebidensya ang lahat ng kanyang itinapon. Isabella, kailangan mo ba talagang umabot sa ganito? Nanatili akong tahimik, hindi na nanginginig ang aking boses. Hindi ako ang umaabot sa ganito. Ikaw at ang iyong pamilya ang nagtulak ng nabagay sa puntong ito. Bumaksak si Teresita sa sopa, tinakpan ang kanyang muha at humagulgol. Si Katrina ay sumandal sa pader, namamaga ang mata, mukhang takot at kaawa-awa, ngunit tumanggi akong hayaang hilahin pabalik ang aking puso patungo sa kanila. Dati, naaawa ako sa kanyang kahirapan.
Sa kanyang mapaghihirap, sa makwentong sinabi niya sa akin tungkol sa pagpapalaki ng isang naghihirap na single mother. Ngunit pagkatapos kahapon, napagtanto ko na ang kahirapan mismo ay hindi isang krimen. Ang krimen ay ang paggamit ng iyong nga paghihirap bilang isang dahilan para paksamantalahan ang nga pagsisikap ng iba. Sumunyas ang aking ina kay Miss Santos, na naglagay ng isang file ng dokumento sa mesa. Ito ay isang mutual non-disclosure at no contact agreement. Napakalinaw nga tuntunin. Simula ngayon, si Mr. Marco at ang kanyang pamilya ay ipinagbabawal na makipag-ugnayan, manggulo, manakot, o manirang puri kay Isabela. Hindi rin ninyo maaring gamitin ang alinman sa kanyang nga personal na larawan, mensahe, o impormasyon. Kung lalabagin ninyo ito, ang aming legal team ay gagawa ang agarang aksyon. Tumingala si Marco, CEO. Ang paggawa nito ay walang pinagkaiba sa pag-corner sa akin. Tiningnan siya ang aking ina. Ang kanyang tingin ay malamig ngunit hindi masama. Ang isang sulok ay kung saan napupunta ang isang tao kapag wala na siyang nga pagpipilian. Marami kang pagpipilian, ngunit mali ang pinili mo sa bawat pagkakataon. Pinili mong manahimik noong ininsultong nanay mo ang aking anak. Pinili mong lumuhod para pilitin siyang isuko ang kanyang tahanan. Pinili mong gamitin ang iyong trabaho at mga utang para ay guilt trip siya. Pinili mo pangang takutin siya sa labas ng kanyang apartment. Ngayon kailangan mong harapin ang makahihinatnan. Hindi iyon pagiging na corner. Pagbabayat iyon ng halaga. Natigilan si Marco. Nakita kong bumagsak ang kanyang mabalikat. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang hindi makahanap ng dahilan. Dati, palagi siyang may dahilan dahil nakdusa ang kanyang ina, dahil bata ang kanyang kapatid, dahil siya ang lalaki sa bahay, dahil kailangan siya ang kanyang pamilya. Ngunit wala sama dahilang iyon ang sapat para paktakpan ang katotohanan na hindi siya kailanman tunay na nanindigan sa aking tabi. Itinulak ni Ms. Santos ang isang panulat patungo sa kanya. Mr. Marco, pakiusap basahin itong mabuti at pumirma. Kung tatanggi kayo, magpapadala ang legal department ng formal na abiso at haharapin ito sa pamamagitan ng mas mahigpit na mga pamamaraan. Mabilis na tumingala si Teresita. Marco, pirmahan mo na. Pirmahan mo na para makauwi na tayo ng tahimik. Huwag mo silang hayaang idemanda tayo. Natatakot ako. Lumingon si Marco sa kanyang ina. Isang malalim at mapait na samanglup ang kumislap sa kanyang mata. Marahil sa mismong sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niya na ang inang palagi niyang pinoprotektahan ay siya ring unang taong humihimok sa kanya na isuko ang kanyang magkarapatan sa sandaling lumapit ang panganib. Ngunit hindi siya lumaban. Kinuha niya ang panulat, nanginginig ng husto ang kanyang kamay, at pinirmahan ang kanyang pangalan sa ilalim ng kasunduan. Nang huminto ang kanyang panulat, naramdaman kong may isang bagay sa loob ko na napakabagal na bumagsak, ngunit napakabigat. 3 taon ng pag-ibig, 3 taon ng paghihintay, 3 taon ng pagkumbinsi sa aking sarili na kung susubukan ko lang ng kaunti pang mas mahirap, makakahanap ako ng kaligayahan. Lahat ay nagtapos sa isang malamig na pirma sa isang piraso ng papel. Ibinaba ni Marco ang panulat at tiningnan ako ng may namumulang mamata. Isabela, minahal mo ba ako talaga? Tiningnan ko siya. Ang tanong ay nagpasakit sa aking puso. Kahit ngayon, ang pinakamasakit ay hindi ang tsondo, hindi ang pera, hindi ang mabanta. Ang pinakamasakit ay ang tunay kong pagmamahal sa kanya. Kung peke ang pag-ibig na iyon, hindi ako ganito kasakit. Sumagot ako, oh, dahil tunay kitang minahal. Tunay akong nasasaktan ngayon. Ngunit ang tunay na pagmamahal sa isang tao ay hindi nangangahulugang pagpapatawad sa kanila magpakailanman kapag hindi nila ako pinahahalagahan. Ibinaling niya ang kanyang ulo, ang maluha ay tumutulo sa likod ng kanyang kamay. Nakamali ako. Hindi ako sumagot. Ang masalitang nakamali ako ay maaring nakaligtas ng maraming bagay kung sinabi ito bago siya lumuhod para pilitin ako. Ngayon, para na lang itong pagbubukas ang payong pagkatapos na tangayin ng bagyo ang bubong ng bahay. Tumayo ang aking ina. In-escort sila ni Ms. Santos palabas. Nadapa si Teresita habang hinihila si Katrina. Bago makarating sa pinto, lumingon si Katrina sa akin. Maliit ang kanyang boses. Isabela, talagang pasensya na. Sa pagkakataong ito, hindi ko siya sinirmunan. Sinabi ko lang na sa hinaharap, huwag mong ipabayat sa ibang tao ang halaga para sa iyong mapakakamali. Humagulgol siya ang gunit na natiling nakayuko, at umalis. Si Marco ang huling umalis. Habang dumadaan siya sa akin, huminto siyang isang segundo na parang gustong sabihin pa, ngunit sa huli, kinuha lamang niya ang singsing mula sa mesa. Mahigpit itong kinuyom sa kanyang kamao, at tahimik na umalis sa silid. Sumara ang pinto.
napakatahimik ng silit na naririnig ko ang sarili kong pahinga. Sinubukan kong tumayo ng tuwid, ngunit sa sandaling wala na sila sa paningin, bumigay ang aking mga tuhod, lumapit ang aking ina at hinawakan ako. Umiyak ka, ilabas mo. Ibinagsak ko ang aking mukha sa kanyang balikat. Sa pagkakataong ito, hindi ko sinubukang maging malakas. Umiyak ako para sa pag-ibig na namatay, para sa tiwalang nawasak, para sa babaeng inakalang ang pagtitiis ang susi sa pagpapanatiling ng isang masayang tahanan. Ngunit sa gitna ng pagiyak, alam ko rin na kakalayo ko lang sa isang buhay na maaring naging 100 beses na mas masakit. Pagkatapos umalis ng pamilya ni Marco sa corporate office, matagal akong nakaupo kasama ang aking ina sa maliit na boardroom sa itaas na palapag. Sa pamamagitan ng floor-to-ceiling na bintana, ang Maynila ay nakalatak sa ibaba na parang isang karagatan ng masiksikang gusali. Ang nasasakyan ay bumubuang ng maliliit na ilog ng ilaw. Dati, inisip ko na basta't lumayo ako sa lugar na ito, malayo sa malaking anino ng aking ina, makakahanap ako ng isang normal na buhay, isang normal na pag-ibig, isang lalaking mamahalin ako para lang sa kung sino ako. Ngunit lumalabas na ang aral na kailangan kong matutunan ay hindi kung paano tumakbo mula sa kung sino ako, kundi kung paano mamuhay ng may dignidad kasama nito. Gamitin ito para protektahan ang aking sarili sa halip na hayaan ang iba na pagsamantalahan ang aking kabaitan. Naklakay ang aking ina ng isang basong malihamham na tubig sa harap ko. Husto mo bang makbakasyon ng ilang araw? Umiling ako. Ang boses ko ay pause dahil sa pagiyak, ngunit ang aking isip ay mas malinaw kaysa kahapon. Hindi po, gusto kong magtrabaho. Matagal niya akong tiningnan. Sigurado ka, huwag mong gamitin ang trabaho para takasan ang sakit. Hindi po ako tumatakas. Ayoko lang pong umupo at maghintay na lamunin akong sakit. Bahagyang tumango ang aking ina. Sa kanyang mamata, may isang napakalambot na liwanag, isang halong simpatya, at napakalaking pagmamalaki. Kung gayon, simula ngayon, sasamahan mo ako sa executive board. Hindi dahil anak kita at may espesyal na pribilehiyo ka. Bibigyan kita ng tunay na trabaho, tunay na pressure, at tunay na responsibilidad. Kaya mo ba? Tiningnan ko siya ng diretso. Kaya ko po. Bumukas ang pinto at pumasok si Ms. Santos na may dalang bagong tumpok ng mga file. CEO, naipadala na po ang HR ang termination notice para kay Mr. Marco. Kinumpirma rin NH Internal Audit Team ang dalawa pang hindi regular na pagbabayad na may kaugnayan sa kanyang emega subkontraktor. Bahagyang kumirot ang puso ko sa tunog NH kanyang panggalan. Ngunit hindi na ako nanginig. Nandun pa rin ang sugat, ngunit wala na itong kapangyarihan na hilahin ako pabalik. Tumingin sa akin ang aking ina. Isabela, basahin mo ang file na ito hindi para masaktan ka pa, kundi para maintindihan mo ang isang bagay. Sa negosyo, tulad sa pag-asawa, hindi mapapalitan ng tiwala ang pag-verify. Ang paniniwala sa mga tao ay kinakailangan, ngunit kapag ipinagkakatiwala mo ang iyong buhay o ang iyong mga ari-arian sa ibang tao, dapat mong panatilihing bukas ang iyong mga mata. Kinuha ko ang file at binuklat ang maapahina. Ang pamilyar na pirma ni Marco ay nakatatak sa ilalim ng mga advance request, mga budget sa entertainment, na labis na lumampas sa mga limitasyon, at mga malabong invoice ng vendor. Bigla kong naalala ang lahat ng pagkakataon na sinabi niya sa akin na masyado siyang abala sa mga proyekto, masyadong abala sa pakikipakita sa mga kliyente, masyadong abala para samahan akong mamili ng damit pangkasal. Noon, naaawa lang ako na napakahirap niyang magtrabaho. Sa pagtingin ngayon, wala akong ideya kung gaano karami sa sinabi niya ang talagang totoo. Ibinaba ko ang file. Nay, hayaan na po nating ang kumpanya ang humawak nito ayon sa libro. Hindi po ako makikialam. Tumango ang aking ina. Iyan ang sagot na gusto kong marinig. Nunga pong giyon. Dinala ako, niya kinina sa iba't ibang departamento. Ang ilang tao ay tumingin sa akin ng may mausisang mga mata. Ang ilan ay may respeto. At ang ilan ay itinago ang kanilang pagsisiyasat sa likod ng maamagalang nangiti. Alam kong hindi ko maiwasan ang sismis, ang pagkansela ang isang kasal bago mismo ang petsa, ang pagbubunyak sa aking sarili bilang anak ang CEO, at ang pagkakaugnay sa isang executive na kakazizantilang. Sapat na itong gatonggi para sa chismizan sa opisina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko iniuko ang aking gulo. Tumingin ako ng diretso, nag-alok ng gamagalang nangiti, at ipinakilala ang aking sarili gamit ang aking sariling pangalan. Ako si Isabela. Simula ngayon, sasali ako sa strategy department sa ilalim ng gabay ng CEO at ng executive board. Inaasahan kong makatrabaho kayong lahat,
Walang nakakaalam kung gaano kalamig ang aking makamay. Walang nakakaalam na may sugat pa ring kumikirot sa aking dibdib, ngunit alam ko na basta't manatili akong matatak ngayon, magiging mas madali ang bukas. Bandang hapon, habang naghahanda akong umalis sa aking pansamantalang opisina, nagbas ang aking personal na telepono, si Maya iyon, ang aking matalik na kaibigan mula sa kolehiyo. Sa sandaling sinagot ko, mabilis na pumasok ang kanyang boses. Isabella, nasaan ka? Narinig ko ang isang sismis na kinansela mo ang kasal. Totoo ba? Anong ginawa ni Marco sa iyo? Tumingin ako sa salaming bintana, pinapanot ang paglubok ng araw sa likod ng mas skyscraper. Ang tanong ay tumama sa pinakamalambot na bahagi ng aking puso, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ako nasira. Oh, kinansela ko. Natahimik ang kabilang dulong ilang segundo bago ibinaba ni Maya ang kanyang boses. Okay ka lang ba? Ngumiti akong malungkot na ngiti. Hindi pa, pero natututo akong maging okay. Bumuntong hininga si Maya. Pupunta ako diyan ngayong gabi. Hindi mo kailangan. Manahimik ka. Hindi ako nagtatanong. Dadalhin ko ang non-alcoholic na beer, mainit na sopas, at isang malaking kahon ng tisu. Ang kailangan mo lang gawin ay buksan ang pinto. Napatawa ako ng malakas. Sa unang pagkakataon ngayon, ang aking tawa ay hindi ganap na pilit. Pagkatapos magbabaeng telepono, umupo ako sa aking bagong desk. May isang nameplate na nakabalot pa sa plastik, Isabella Santiago. Hinaplos ko ang maletra gamit ang aking daliri. Palagi kong gustong mahalin tulad ng isang normal na tao. Ngunit simula ngayon, gusto kong mabuhay bilang eksakto kung sino ako. Hindi ko kailangang magtago. Hindi ko kailangang paliitin ang aking sarili para makasya sa masakim na kamay ng iba. At alam ko na ang tunay kong laban ay hindi lamang ang paglayo kay Marco. Ito ay ang matutunan na huwag na muling mawala ang aking sarili. Noong gabing iyon, literal na gumulong si Maya ng isang maliit na maleta papasok sa aking apartment na para bang balak niyang manatili at bantayan ako sa loob ng isang linggo. Inihampas niya ang isang supot ng sopas ng manok, 2 mocktail, isang kahon ng tissue, at isang pink na pepper spray keychain sa aking mesa, na nagpatawa sa akin ng malakas. Para saan iyan? Kung maglakas loob ang gagong iyon na si Marco na magpakita rito, isprayan ko siya hanggang sa makita niya ang Diyos. Anong klaseng lalaki ang napakatamis kapag maganda ang nabagay, pero nagiging maniningil ng utang sa sandaling hindi siya makakuhang bayad? Tumawa ako, ngunit mabilis na nangati ang aking mamata. Hindi ako pinilit ni Maya. Binuksan niya ang sopas. Naglagay ng kutsara sa aking kamay, at sinabing, kumain ka, kailangan mo ng lakas para umiyak. Tumingin ako sa ibaba at sumubong ang mainit na sopas. Ang mainit na lasa ang luya ay nakpabara sa aking lalamunan. Noong gabing iyon, ikinuwento ko kay Maya ang lahat mula sa real estate closing room, ang pagluhot ni Marco, ang mabanta sa aking pinto hanggang sa 4.5 milyong pisong utang ni Katrina. Namula ang mukha ni Maya sa galit. Sinasabi ko sa iyo, buti na lang at huminto ka kung kailan ka huminto. Hindi manugang ang gusto ng pamilyang iyon. Gusto nila ngang isang naglalakat na ATM na marunong manahimik at tanggapin ang pang-aabuso. Ibinaba ko ang aking kutsara. Mabigat ang puso ko. Hindi ko lang maintindihan kung paano ako naging bulak ng ganun katagal. Hinawakan ni Maya ang aking kamay. Hindi ka bulak. Nagmahal ka lang gamit ang pinakamabuting bahagi ang iyong sarili. Ang dapat mahiya ay ang taong nagsamantala sa kabutihang iyon. Bago pa ako makasagot, nagsimulang magbus ng walang tigil ang telepono ni Maya. Sinuri niya ito at agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Isabella, tingnan mo ito. Kinuha ko ang telepono. Sa screen ay may isang post sa isang anonymous na internal company forum para sa mga empleyado ng Apex Holdings. Hindi nito direktang ginamit ang aking pangalan, ngunit sinumang magbabasa nito ay malalaman na tungkol ito sa akin. Ipinahiwatig ng post na itinagong ng anak ng CEO ang kanyang pagkatao para subukan ang kanyang nobyo at pagkatapos kanselahin ang kasal ay ginamit ang kanyang kapangyarihan para tanggalin sa trabaho ang kanyang nobyo. May ilang komento pa na nagsasabing, ang mamayayamang bata ay ginagawa ang gusto nila. Ang mamahihirap na lalaking nahuhulog sa kanila ang pinakanakdurusa. Nanlamik ang aking mamakamay. Alam kong maksitsismisan ang mga tao, ngunit hindi ko inaasahan na mangyayari ito ng ganito kabilis. Inagaw ni Maya ang telepono, nanginginig sa galit. Pustahan tayo, pamilya ni Marco ang nagpost nito. Sinusubukan nilang gawin kang kontrabida para makakuhang simpatya. Tiningnan ko ang nakomento. Sumakit ang puso ko, ngunit hindi ako nataranta. Kahapon, baka natakot ako. Ngayon, hindi. Tinawagan ko si Ms. Santos. Sa loob ng ilang minuto,
Nagpadala siya sa akin ng isang screenshot ng orihinal na pinakmulan. Ang burner account ay nakarehistro gamit ang isang pangalawang numero ang telepono na pag-ari ni Katrina. Nangit-ngikit ang mangipin ni Maya. Alam ko na, yung batang iyon, dahil hindi niya madaan sa iyak, sa kagat na siya dumadaan. Tiningnan ko ang pangalan ni Katrina sa screen at naramdaman ang isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Ang ilang tao, kung hindi mo sila ganap na puputulin, ay gagamit ng anumang paraan para hilahin ka pabalik sa kanilang putik. Kinabukasan, mas maaga akong dumating sa opisina. Habang naglalakad sa lobby, malinaw kong naramdaman ang mapalihim na sulyap na nakadirekta sa akin. Ang ilang tao ay mabilis na umiwas ng tingin. Ang ilan ay nakunwaring tinitingnan ang kanilang mga telepono. Ang ilan ay bumulong sa likod ko. Hindi ko sila iniwasan. Naglakad ako ng diretso sa legal department. Naglagay si Ms. Santos ng isang pre-drafted na internal memo sa harap ko. Miss Isabella, sabi po ang CEO, desisyon niyo po kung ipapublish ito o hindi. Binasa ko ang memo. Wala itong binanggit tungkol sa aking personal na relasyon. Simpleng sinabi lamang na tinapos ng kumpanya ang kontrata ni Marco dahil sa malubhang paglabag sa mga protokol sa pananalapi ng proyekto. Mahigpit din nitong sinabi na anumang pag-ugali na kinasasangkutan ng pagpapakalat ng maling impormasyon, paninirang puri sa katangian ng isang kasamahan, o pagleak ng internal na data ay mahigpit na didisiplinahin. Malinis, propesyonal nang hindi nagpapabiktima. Pinirmahan ko ang aking pangalan para ay authorize ang paglabas. Habang ipinapadala ang memo sa buong network ng kumpanya, halos agad na huminto ang bulungan, pinutol sa pinakmulan. Ngunit hindi pa dumarating ang tunay na suntok. Bandang 3:00 ng hapon, tumawag ang receptionist para sabihing may naghahanap sa akin. Bumaba ako sa visitor room. Pagbukas ko pa lang ang pinto, nakita ko si Marco na nakatayo roon, mukhang pagod at hungkag, hawak ang kanyang telepono. Isabella, kailangan mo ba talagang itulak ito ng ganito kalayo? Ngayon alam na ng buong kumpanya na tinanggal ako dahil sa fraud. Gusto mo bang sirain ng tuluyan ang buhay ko? Tiningnan ko siya. Perpektong matatag ang aking puso. May buhay ka pa. Sadyang ang iyong landas ay hindi na dumadaan sa aking pera at sa aking reputasyon. Lumapit siya, namumula ang mata. Hindi ako ang nagsulat ng post na iyon. Alam kong si Katrina. Natigilan siya. Inilagay ko ang isang kopya ng ebidensya sa mesa. Pero kung patuloy mong ipagtatanggol ang kapatid mo sa pamamagitan ng paglilipat ng sisi sa akin, simula ngayon, hindi lang ang account na nagpost nito ang hahabulin ko. Hahabulin ko ang mataong nasa likod nito. Sakto namang bumukas ang pinto. Pumasok si Teresita, kasunod ang isang maputlang si Katrina. Bago pa makapagsalita ang sinuman, itinaas ni Teresita ang kanyang kamay, tinatarget ang isang sampal sa aking muha. Sinira mo ang pamilya ko. Hindi pa ba sapat iyon para sa iyo? Ngunit bago pa mahawakan ng kanyang kamay ang aking muha, nahuli ito sa hangin ni Maya, na lumitaw mula sa kung saan. Itinulak ni Maya ang kamay ni Teresita. Malamig na parang yelo ang kanyang boses. Subukan mong hawakan ang kaibigan ko, at hindi na lang tungkol sa isang kanseladong kasal ang pag-usapan natin. Tatawag na kami ng pulis. Tumayo ako ng tuwid, tinitingnan silang tatlo. Sa unang pagkakataon, hindi nila ako sinaktan. Pinatunayan lamang nila sa akin na ang paglayo ang pinakamahusay na desisyon sa aking buhay. Ang kamay ni Teresita ay sinampal palayo ni Maya. Ang kanyang mukha ay nabaluktot sa galit at kahihiyan. Ang tensyon sa visitor room ay parang isang alambre na malapit ng maputol. Tumayo si Marco sa pagitan ng kanyang ina at sa akin. Namumula ang kanyang mata. Ngunit kulang sa agresibong enerhiya na mayroon siya noong una siyang pumasok. Marahil kahit siya ay hindi inaasahan na susubukan ng kanyang ina na saktan ako sa loob mismo ng aking kumpanya. Sa harap ng aking matalik na kaibigan at sa harap ng mga security camera. At may magaguard na nakatayo sa labas lamang ng pinto. Itinuro ni Teresita ang kanyang daliri sa akin, paos ang kanyang boses. Sa tingin mo dahil lang CEO ang nanay mo, pwede mo nang tapakan kung sino ang gusto mo. Dahil lang mahirap ang pamilya ko, deserve naming itulak sa isang dead end nang dahil sa iyo. Matagal ko siyang tinitigan, walang tumapa sa inyo. Kayo ang nagdala sa sarili niyong pamilya rito. Humagulgol si Katrina, ang tapang mong magsalita. Madali lang para sa iyo dahil may praka, dahil CEO ang nanay mo. Pwede mong sabihin ang gusto mo, paano naman ako? Isang pagkakamali lang ang ginawa ko, bakit ayaw mo akong tulungan? Lumingon ako sa kanya, ang aking boses ay naging nagyayelo. Isang pagkakamali ang ginawa mo. So, sino ang nagsulat ng smear post na iyon sa company forum? Kaninong numero ang telepono ang ginamit para irehistro ang burner account?
Sino ang nakpadala ng mga text na nakbabantang luluhot sa harap ng pinto ko? Katrina, hindi ka lang isang beses nakamali. Palagi kang nakakamali. At sa bawat pagkakataon, inaasahan mong may ibang magbabayad ng bill. Namutla ang mukha ni Katrina. Tumingin siya kay Marco para humingi ng tulong, ngunit sa pagkakataong ito, hindi agad sumugot si Marco para ipagtanggol siya. Tinitigan niya ang evidence file sa mesa, mahigpit na nakatikom ang kanyang nalabi. Isang kakaibang tingin ang bumalot sa kanyang mamata. Panik, pagkadismaya, at isang lubos na pagod. Katrina, ikaw ba talaga ang nagpost niyan? Tanong niya. Nagstammer si Katrina. Galit lang ako. Nakita kong dahil kay Isabela, nawalan kang trabaho, kaya gusto kong malaman ng lahat na hindi siya kasing perpekto ng iniisip nila. Ipinikit ni Marco ang kanyang mata, bahagyang nanginginig ang kanyang balikat. Naintindihan mo ba na dahil sa post na iyon, pwede tayong idemanda? Humagulgol si Katrina. Natakot ako. Sino ang mag-alaga sa akin? Kapatid kita. Palagi mo akong inaalagaan simula pa noong bata tayo. Bakit ka kumakampi sa isang tagalabas ngayon? Ang salitang tagalabas ay nagpasakit sa aking dibdib, ngunit hindi na ako nasira. Dapat sana ay asawa ako ni Marco. Sinubukan kong ituring ang kanyang ina na parang sarili ko, ang kanyang kapatid na parang sarili ko, ngunit sa kanilang mga mata, habang buhay akong isang tagalabas na may checkbook, kapakipakinabang kapag kailangan, at itinatapon kapag huminto na ako sa pagsunod. Lumingon si Marco sa akin. Sa unang pagkakataon, ang kanyang tingin ay hindi nagmamakaawa o naninisi, nalulunod ito sa ganap na kahihiyan. Isabela, pasensya na. Nanatili akong tahimik. Nagpatuloy siya, ang kanyang boses. Alam kong huli na ang pahingi ko ang tawad, pero ngayon ko lang talaga nakita. Sa tuwing sinasabi kong ginagawa ko ang nga bagay para sa pamilya ko, ang totoo ay pinapasa ko lang sa iyo ang sisi para sa akin. Akala ko mabuting anak ako, pero duwak lang pala ako na hindi kayang harapin ang nga pagkakamaling ng nanay at kapatid ko. Sumigaw si Teresita. Marco, ano ang sinasabi mo? Sinasisi mo ang nanay mo dahil sa babaeng ito. Tumingin si Marco pabalik sa kanya. Isang malalim na lamat ang nakikita sa kanyang mata. Nay, kung hindi niyo hiniling na ipanggalan ang kondo kay Katrina kaapon, kung hindi niyo ininsulto si Isabela, kung hindi ako naging duwak na lumuhot at pilitin siya, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Natigilan si Teresita na parabang hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Umatras siya. Namuo ang maluha. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita ko ang higit pa sa takot sa mga luhang iyon. Nakita ko ang malalim na sugat ng isang ina na sanay na sa ganap na pagsunod ng kanyang anak, na sa wakas ay inilantat ng kanyang anak ang kanyang pagkakamali. Sumigaw si Katrina. So ano? Iiwanan mo kami ni nanay para bawiin siya. Tiningnan ni Marco ang kanyang kapatid, mukhang pagod na pagod. Hindi ko kayo iniwan. Pero simula ngayon, tutulong ka na sa pagbabayad ng sarili mong utang. Hindi ko na kayang gamitin ang buhay ng ibang tao para pagtakpan ang mapagkakamali mo. Natahimik ang silid. Tiningnan ko si Marco. Wala na akong pag-asa. Ngunit naramdaman ko rin na nagsimulang maglaho ang matinding galit. Ang ilang aral ay nangangailangan ng malaking pakawala bago sa wakas magising ang isang tao. Sayang lang na sa oras na magising siya, patay na ang pag-ibig ko para sa kanya. Bumukas ang pinto. Pumasok si Miss Santos kasama ang dalawang corporate lawyer. Miss Isabela, nakahanda na po ang formal na demand para sa pag-alis ng post at ang pampublikong pahinging ng tawad. Tiningnan ko si Katrina. Mayroon kang dalawang pagpipilian. Isa, alisin ang post, mag-issue ng pampublikong pahinging ng tawad sa internal forum, at pumirma sa isang kasunduan na hindi na ito ulitin. Dalawa, hayaan ang aking legal team na hawakan ito ayon sa libro. Nanginginig si Katrina. Tinitingnan si Teresita. Hindi na nangahas sumigaw si Teresita. Kinuha ni Marco ang dokumento at inilagay ito sa harap ng kanyang kapatid. Pirmahan mo. Humagulgol si Katrina. Ngunit sa huli, kinuha niya ang panulat at pumirma. Baluktot at nangingini ang kanyang sulat kamay. Sumasalamin sa katotohanan na sa wakas ay kailangan na niyang panagutan ang kanyang sariling mga aksyon. Nakatayo akong nanunod. Hindi ako nakaramdam ng saya. Hindi ako nakaramdam ng paghihiganti. Nakaramdam lamang ako ng kawalan. Habang naghahanda silang umalis, huminto si Marco sa pinto at lumingon sa akin. Isabela, hindi na kita guguluhin ulit, pero kung pwede, gusto ko lang sabihin ang isang huling bagay. Salamat sa tunay na pagmamahal mo sa akin minsan, at pasensya na hindi ko ito deserve. Tiningnan ko siya, napakababa ng aking boses. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin.
I promise mo lang na sa hinaharap, hindi mo nagagawing pasanin ng iba ang kanilang kabaitan. Yumuko siya at tahimik na inilabas ang kanyang ina. Huling lumabas si Katrina, hawak ang kanyang kopya ng kasunduan. Sumara ang pinto. Sa pagkakataong ito, walang sumpa, walang pagmamakaawa, isang mabigat at tiyak na katahimikan lamang. Hinawakan ni Maya ang aking kamay at bumulong na naloka. Tinitigan ko ang saradong pinto at bahagyang umiling. Hindi, nakatakas lang ako sa wakas. Pagkatapos umalis ng pamilya ni Marco sa gusali, akala ko ay agad na mananahimik ang mabagay, ngunit hindi kailanman isinasara ng buhay ang isang sugat sa pamamagitan lamang ng isang pirmadong piraso ng papel. Noong gabing iyon, bumalik ako sa aking apartment na pagod. Pinilit ni Maya na samahan ako. Pagpasok pa lang namin, sinuri niya ang kandado, ininspeksyon ang doorbell camera, pinilit akong palitan ang aking elevator passcode, i-reset ang aking door code, at i-block ang bawat hindi kilalang numero sa aking telepono. Pinanut ko siyang mag-abala, nakakatawa at nakakatabang ang puso. May mga taong hindi palaging nagsasabieng, mahal kita, ngunit bawat kilos ay parang paglalagay ang mainit na kumot sa isang nagyayalong puso. Huwag mong masyadong isipin, sabi ni Maya. Pumirma na sila sa kasunduan. Duda akong may lakas pa silang loop na gumawa ulit ng gulo. Umupo ako sa sofa na may hawak na isang tasangang mainit na tubig at mahinang sumagot. Hindi ako takot na gumawa sila ng gulo. Natatakot ako na kapag naging tahimik na ang lahat, magsisimula akong alalahanin ang mga magagandang panahon. Natahimik si Maya. Umupo siya sa tabi ko, malumanay ang kanyang boses. Normal lang na mamiss mo siya. Hindi mo mabubura ang 3 taon sa loop ng 3 araw. Pero ang pagkamis sa kanya ay hindi nangangahulugang kailangan mong bumalik. Tumango ako. Ang pangungusap na iyon ay nagsilbing isang lubid. Hinihila ako palabas sa mahinang kailaliman ng aking isipan. Noong gabing iyon, habang natutulog si Maya sa sofa ang sala, nakahiga ako sa aking kwarto. Tinitingnan ang aking ma-photo album. Malarawan namin ni Marco na nakatayo sa ulan sa Seattle. Mga larawan niya na may hawak na birthday bouquet. Mga larawan namin na sumusubo ngang mga damit pangkasal. May isang larawan kung saan nakatingin siya sa akin ng may napakalambot na ngiti. Ang kanyang mga mata ay mukhang napakatutunon, na nakpasakit sa aking puso. Hindi ko alam kung ang lalaki sa larawang iyon ay tunay na minahal ako o kung siya ay isang perpektong bersyon lamang niya na inimbento ko sa aking isip. Ngunit alam ko kung sino ang lalaking nakatayo sa labas ng aking pinto na nananakot sa akin kahapon. Siya ang kailangan kong alalahanin ng husto, para hindi ko na muling makamali na palambutin ang aking puso. Kinabukasan, maaga akong dumating sa trabaho. Inatasan ako ng aking ina na umupo sa isang review meeting para sa Riverfront Project, ang eksaktong proyektong nakalista sa fraud file ni Marco. Nakaupo sa gitna ng boardroom, nakikinig sa bawat numero, bawat gastos, at bawat panganib na masusing sinusuri. Sa wakas ay naintindihan ko na ang mundo ng negosyo ay walang puwang para sa bulak na damdamin. Isang maling pirma ay maaring madamay ang dosa-dosa ng tao. Isang sandaling ng kaluwagan ay maaring pilitin ang isang buong sistema na magbayad ng halaga. Ganun din sa pag-aasawa. Ang pagbubulag-bulagan sa mga red flag ay maaring ikulong kahabang buhay. Sa pagtatapos ng pulong, tinanong ako ng aking ina, kung ikaw ang executive na namamahala sa proyektong ito, ano ang gagawin mo? Tiningnan ko ang ulat sa harap ko. Bahagyang kumabog ang puso ko nang makita ko ang pangalan ni Marco sa appendix, ngunit nanatiling matatag ang aking boses. Ihihiwalay ko ang lahat ng gawain na kinasasangkutan ng hindi regular na aktibidad para sa isang independenteng audit, papalitan ang project manager, susuriin ang lahat ng subkontraktor, at pananatilihin ang timeline para sa mga kliyente nang hindi tinatakpan ang anumang panloop na pananagutan. Kung may mga pinsala sa pananalapi, kung sino man ang nag-authorize nito ay haharap sa mga legal na kahihinatnan. Matagal akong tiningnan ng aking ina, pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Nagsisimula ka ng maintindihan. Alam kong hindi lang trabaho ang tinutukoy niya. Tinutukoy niya ang aking buhay. Ang sakit ay sakit, ngunit hindi mo maaring hayaang ikompromiso ngang sakit ang iyong nga prinsipyo. Ang pag-ibig ay pag-ibig, ngunit hindi mo maaring hayaang paktakpan ng pag-ibig ang nga kasalanan ng iba. Noong hapong iyon, habang nag-impake ako para umalis, inabutan ako ni Ms. Santuzeni Zangisobri, Ms. Isabella. Natanggap na po ang legal, ang pampublikong pahingineng tawat ni Katrina. Inalis na po ang post. Bukod pa rito, ibinalik ni Mr. Marco ang isang listahan ng mamamahaling regalo na binili niyo para sa kanyang pamilya. Sinabi niya na babayaran niya kayo ng hulugan. Binuksan ko ang sobre. Sa loob ay isang sulat kamay na liham.
Ang sulat kamay ni Marco ay eksakto kung paano ko ito naalala, bahagyang nakahilik at malinis, ngunit sa pagkakataong ito, bawat salita ay napakabigat. Isinulat niya na inilipat niya ang kanyang ina at kapatid sa isang murang upahang bahay sa probinsya at kasalukuyang nahahanap ng naot job. Si Katrina ay nagtatrabaho sa isang clothing store. Ang kanyang ina ay nagtrabaho bilang isang prep cook. Nagtatrabaho siya ng maraming gig para mabayaran ang nga utang. Nangako siyang babayaran ang anumang legal na utang at nakipag-ugnayan na siya sa pulisya tungkol sa mga loan shark. Sa dulong liham, isinulat niya ang isang pangungusap lamang. Hindi na ako humihingi ng iyong kapatawaran dahil sa wakas ay naiintindihan ko na ang ilang pinsala ay hindi mabubura ng isang pahingi ng tawad, itiniklop ko ang liham. Sumakit pa rin ang puso ko, ngunit hindi na ito marahas na pumilipit. Marahil kapag huminto na ang isang tao sa pagsisi sa iba, doon na sila tunay na nagsisimulang magbayad ng halaga. Ngunit anumang pag-unlat na nakamit niya ay wala ng kinalaman sa akin. Nung kabing iyon, nakmaniho ako pauwi. Sa daan, dumaan ako sa maliit na flower shop kung saan binili ni Marco ang marosas para magpropose sa akin. Maliwanag pa rin ang mailaw sa loop, ang mabukit ay masigla pa rin sa likod ng salamin. Uminto ako sa hilid NH kalsada at matagal itong tinitigan bago ay flick ang aking turn signal at magmaneo palayo. Hindi dahil hindi na ako nasasaktan, kundi dahil naintindihan ko na may ilang mga lugar na dapat mo lang daanan. Huwag na kailanman pumasok muli. Pagdating ko sa bahay, binuksan ko ang pinto eng balkonahe. Dala eng simoy eng gabi ang mahinang amoy eng ulan. Inilabas ko ang mahindi na padalang imbitasyon sa kasal mula sa aking drawer. Tiningnan ko ang aking panggalan at ang panggalan ni Marco na nakalimbag ng magkatabi sa emboss na gintong foil. Pagkaraan ng ilang sandali, pinunit ko ang imbitasyon sa gitna. Hindi agresibo, hindi dahil sa galit, napakabagal lamang. Bawat piraso ng papel na nahuhulog sa basurahan ay parang isang piraso ng karaan na inilalagay sa tamang lugar nito. Hindi ko alam kung sino ang makikilala ko bukas, sino ang mamahalin, o sino ang pakakatiwalaan. Ngunit alam ko na mula ngayon, bago ibigay ang aking puso sa sinuman, palagi akong mag-iwan ng isang labasan para sa aking sarili. 3 buwan pagkatapos ang kinansalang kasal, muli kong nakita si Marco sa isang maambon na umaga. Kalalabas ko lang isang pulong kasama ang isang kliyente sa sentro ang Maynila, may hawak na makapal na folder. Nakatayo siya sa kabilang paning ng kalsada, nakasuot ng kupas na jacket, ang kanyang mabalikat ay may tuldok ng ulan. Sa tabi niya ay isang delivery bike na nakasandal sa gilid ng daan. Nang maktama ang aming mga mata, hindi ko naramdaman ang matinding sakit sa aking dibdib tulad ng dati. Bahagya lamang itong kumirot na parang napansin ang isang lumang peklat sa isang maulan na araw. Dahan-dahang lumapit si Marco sa akin. Isabella, hindi ako narito para guluhin ka. Tiningnan ko siya. Tahimik na naghihintay na magpatuloy siya. Lumipat na sila Nanay at Katrina sa probinsya para manirahan sa isang tiyahin. Nagtatrabaho si Katrina sa isang retail store. Si Nanay ay nagtrabaho bilang isang dishwasher. Ginagawa ko ang lahat ng delivery job na makukuha ko para mabayaran ang mautang. Kung ano ang legal, binabayaran ko. Kung ano ang predatory, isinangkot ko na ang batas. Gusto ko lang sabihin ang isang bagay sa iyo. Talagang pasensya na. Dumaan ang hangin, dala ang amoy ng basang aspalto at tambutso. Ang lalaking nakatayo sa harap ko ay wala na ang makintab na aura ng isang project director na kumpiyansang nagsasalita tungkol sa kanyang hinaharap. Mas payat na siya, lumubog ang mata. Ngunit salok ng kanyang tingin ay isang matagal nang hinihintay na kalinawan. Nagtanong ako, okay ka lang ba? Nagbigay siyang malungkot na ngiti. Hindi talaga, pero sa unang pagkakataon sa buhay ko, alam ko na kung ano ang ibig sabihin ng pananagutan. Tumango ako. Ang sagot na iyon ay hindi nakpalambot sa aking puso para tanggapin siya pabalik, ngunit nakpagaan ito sa aking espiritu. Marahil ang gusto ko ay hindi ang makita siyang wasak, kundi ang makita siyang maintindihan kung saan siya eksaktong nakamali. Pagkatapos ay mamuhay ng isang disenteng buhay. Huwag mo nang ipabayat sa iba ang halaga para sa iyo ulit, yumuko siya. Alam ko. At alam ko rin na wala akong karapatang humingi ng iyong kapatawaran. Sana lang makaroon ka ng isang napakagandang buhay. Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon at nagbigay ng isang napakabahalang ngiti. Makakaroon ako. Pagkatapos noon, lumingon ako at naglakad palayo. Sa pagkakataong ito, hindi ako umalis na pinipigilan ang maluha tulad ng ginawa ko sa pag-alis sa closing room. Umalis ako ng may ganap na kapayapaan. Mahinang bumaksak ang ulan sa aking mga balikat. Ngunit hindi na malamig ang aking puso.
Alam ko na may ilang tao na lumilitaw sa iyong buhay hindi para samahan ka hanggang sa dulo, kundi para turuan ka kung nasaan ang iyong nga hangganan, kung ano ang hitsura ng paggalang sa sarili, at kung anong uri ng pag-ibig ang hindi kailanman sulit na ipagpalit. Isang taon ang lumipas, opisyal akong na-promote bilang Director of Strategy sa Apex Holdings. Sa araw na natanggap ko ang aking promosyon, nakaupo ang aking ina sa harap na hilera. Namumula ang kanyang mga mata, ngunit nakangiti siya ng may pagmamalaki. Nakaupo si Maya sa tabi niya, hawak ang kanyang telepono, nire-record ang buong pangyayari, bumubulong, ang best friend ko ay sa wakas ay bumalik na kung saan siya nararapat. Nakatayo ako sa entablado sa ilalim NG maliwanag ng gaylaw. Tinitingnan ang maraming muha na nanonot sa akin. Hindi na ako ang babaeng naktatago sa loop ng isang marupok na pag-ibig. Hindi rin ako ang babaeng mas takot sa tismis kaysa sa pagkasirangang puso. Ako si Isabela Santiago, isang taong nagmahal sa maling tao, nakaramdam ng tunay na sakit, at bumagsak sa ilalim ng bigat ng kanyang sariling tiwala, ngunit sa huli ay tumayo muli. Nung gabing iyon, bumalik ako sa aking maliit na apartment sa Ortigas. Nagtanim akong mabagong bulaklak sa balkonahe. Wala nang wedding bouquet, wala nang imbitasyon, wala nang floor plan ng isang tsondo na minsan ay nagparamdam sa akin ng pangarap ng isang tahanan kasama si Marco. Ngunit may mga mainit na dilaw na ilaw, isang maliit na hapakainan, malambot na musikang tumutuktok, isang miss call mula sa aking ina na nagtatanong kung kumain na ako, at isang text mula kay Maya na nagpaplano ng isang beach trip para sa weekend. Bigla kong napagtanto na ang kaligayahan ay hindi kailangang maging isang malaking kasal o isang marangyang tsondo na may pangalan ng isang tao. Minsan ang kaligayahan ay simpleng nakaligtas sa isang malupit na bagyo at may sapat pa ring kapayapaan para magtimpla ng isang tasa ng taa, buksan ang bintana, at ngumiti sa iyong sarili. Dati, iniisip ko na ang pagkawala kay Marco ay nangangahulugang pagkawalang ng aking hinaharap. Ngunit lumalabas na ang pagkawala sa kanya ay pagkawala lamang ng isang maling liko. Kapag sumara ang isang pinto, hindi nangangahulugang tapos na ang iyong buhay. Paalala lamang ito ang universo na huminto ka na sa pagpilit na pumasok sa isang bahay na hindi kailanman para sa iyo.